Kabanata 1341 hanggang 1350. Kabanata 1341 isang pagkakataon para sa kita ilang sandali pa, handa na ang karne ng ahas. Hindi lamang mahusay sa paggamit ng mga kamay si Yusuf Zok kundi dedikado rin sa pagluluto, kaya nang alisin ang ulam sa kalan, ang masarap na aroma ay bumalot sa hangin, na nagpapalaway maging kay Melanie Burger. Haha, ang galing mo pala sa pagluluto. Hindi ko inaasahan na kahanga-hanga ka pala, bata. Tumawa ng malakas si Ryan Burger at naglabas din ng dalawang maliliit na mangkok, ibinigay ang isa kay Yusuf Zok at ang isa kay Melanie Burger, habang hawak niya mismo ang palayok at sinimulang lumukin ito. Ang bango talaga, Nolan, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganitong kasanayan. Kamandat si Melanie Burger kay Yusuf Zok. Medyo natatakot si Yusuf Zok sa babaeng ito, dahil masyado itong mapang-akit, isang tunay na pang-akit sa mga kababaihan. Kaya naman, ngumiti na lang siya ng alanganin at hindi na sumagot. Masarap, Nolan, magtanim ka ng mabuti sa bundok. Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa iyong cultivation, huwag mag-atubiling magtanong sa iyong tiyo Ryan. Si Ryan Burger ay nakakain ng marami at napakabilis kumain. Naubos niya ang buong palayok ng karne ng ahas at sopas sa loob lamang ng ilang minuto. Salamat po, Tiyo Ryan. Kung mayroon kang magagandang sangkap sa susunod, iluluto kita ulit. Magalang na sabi ni Yusuf Zok. Haha, yan ang salitang hinihintay ko. Sasabihin ko sa iyo ang totoo, lahat ng bagay sa loob ng Shepherd Village ay may sangkap, at maraming masasarap na bagay doon. Sabi ni Ryan Burger sa mahinang tono. Kung gayon, aakyat ako sa bundok para sa paglilinang, sabi ni Yusuf Zok habang yumuyuko kay Ryan Burger. Matapos sumulyap kay Melanie Burger, tumalikod siya at nagtungo sa bundok. Gayunpaman, hindi umalis si Melanie Burger, sa halip ay lumingon si Yusuf Zok upang tingnan ang papa-atres na figure at sinabing, kapansin-pansin ang nakababatang kapatid na si Nolan Burger. Ice, makinig ka, sumulyap si Ryan Burger kay Melanie Burger at nag-isip, si Nolan ay direktang apo ng pangatlong lolo mo. Kahit wala na ang pangatlong lolo mo, inaalagaan pa rin ng mabuti ng clan ang kanilang lahi. Maging ang lolo mo ay nag-utos na bigyan sila ng mas maraming mapagkukunan, iyon din ang dahilan kung bakit maaaring pumunta si Nolan sa bundok Jongnan ngayon. At ikaw, alam ko kung aling Dharma Gate ang nililinang mo, kaya... Tiyo, huwag kang mag-alala, alam ko ang limitasyon ko, sabi ni Melanie Burger. Namumula ang mga pisngi habang dinilaan ang dila at saka tumayo para tumakbo palayo. Si Nolan Burger ay may kakaibang pagkakakilanlan, ang espesyalidad nito ay nakasalalay sa katotohanang siya ay direktang apo ng ikatlong kapatid ng pinuno ng angkan, at dahil pumanaw na ang ikatlong kapatid ng pinuno ng angkan, binibigyang pansin ng angkan ang lahi ni Nolan Burger. Maaaring hindi mataas ang katayuan ni Nolan, ngunit nakatatanggap siya ng maraming pangangalaga at tila lahat ng uri ng magagandang kapalaran ay napapasa atin. Halimbawa, ang pagbaba sa lower realm bilang isang divine envoy, paglilingkod sa External Affairs Hall o sa mga opisina ng gobyerno ng clan, at kasama na ang paglalakbay na ito sa Mount Jongnan, lahat ng ito ay mga pagkakataong hindi makukuha ng mga ordinaryong disipulo ng clan, ngunit taglay niya ang mga ito. Sa bawat hakbang ni Yusuf Zok sa pag-akyat ng bundok, pakiramdam niya ay bumibigat ang kanyang katawan. Nang mga 30 hakbang na ang nagagawa niya, pinagpapawisan na siya ng husto dahil sa bawat hakbang ay may iba't ibang antas ng grabidad. Maging sina Adam Burger at Micah Burger na nasa unahan niya ay mabagal ding naglalakad. Nakarating pa lamang ang dalawa sa 100 metro, namumula ang kanilang mga mukha habang nakaupo, nakapikit, at kinokontrol ang kanilang paghinga. Ang pag-akyat ng 100 metro pataas ng bundok ay katumbas ng 100,000 beses ng grabidad. Nolan Burger, hintayin mo ako. Ang mahinahong boses ni Melanie Burger ay nagmula sa likuran. Nahihirapan din siyang maglakad. Sa kabila ng pagiging isang high-level God King, ang tunay na lakas ni Yusuf Zok ay bahagyang mas malakas kaysa sa kanya. Tumigil si Yusuf Zok sa paglalakad at tahimik na naghintay. Sa ngayon, nangangamba siyang baka hindi siya makaalis sa maikling panahon, dahil para makaalis, kailangan niya ang pahintulot ni Ryan Burger. At dahil nasa respect level si Ryan Burger, kahit pansamantala lang, kailangan niyang manahimik at mag-focus sa kanyang cultivation.
Oh, baka lumikha ng gulo, pumatay ng ilang tao, mga ganoong bagay. Dahil puno ng mga pinakamahuhusay na miyembro ng pamilyang Burger ang lugar na ito, hindi masamang bawasan ang kanilang mga ginagawa para hindi na sila maging kaaway niya sa hinaharap. Tiyak na hindi siya magiging magkaibigan ng pamilya Burger, dahil kay Amber Vance at dahil kung sakaling malaman ng pamilya Burger na naninirahan siya sa loob ng katawan ni Nolan Burger o ni Gail Burger, walang alinlangang papatayin nila siya. Kaya, sa pamilyang Burger, tiyak na magiging kaaway siya sa hinaharap, hindi kaibigan. At dahil magiging magkaaway sila, kailangan niyang maghanda ng maaga at harapin muna ang mga pakpak ng kalaban. Sa wakas, nilapitan ni Melanie Burger si Yusuf Zoc, hinihingal, at sinabing, Nolan Burger, kakaiba ka talaga. Parang mas relax ka pa kaysa sa akin. Anong Dharma Gate ang ginamit mo? Walang espesyal na Dharma Gate. Mabilis lang itong umiikot sa mantra ng Grand Circulation. Pero sa tansya ko ay makakarating lang ako sa 100 meter mark. Tunay nga, kakaakyat mo lang sa antas ng Diyos hindi pa katagalan. Ang kakayahang magsanay ng mas mababa sa 100,000 beses ng grabidad ay lubos ng kahanga-hanga. Nakababatang kapatid, mataas ang inaasahan ko sa iyo. Magsikap ka sa iyong paglilinang at magdala ng kaluwalhatian sa lahi ng ating lolo sa tuhod. Magiliw na tinapik ni Melanie Burger ang balikat ni Yusuf Zoc, dahilan para mamatla ang mukha nito sa takot. Tingnan mo nga, ano ba ang kinatatakutan mo? Hindi kita kakainin, natatawang sabi ni Melanie Burger. Manalig ka, hindi ka sasaktan ni ate. Kahit na nahasa ko na ang partikular na pamamaraan na iyan, madalas naman tayong nagkikita nitong mga nakaraang taon, at hindi ka naman apektado, di ba? Galing ka sa lahi ng lolo sa tuhod namin, paano ko makukuha ang cultivation essence mo? Salamat, Ate Melanie, sabi ni Yusuf Zoc habang nakakuyom ang kamao. Haji Jack, tara na. Pumunta rin ako rito para magsanay, hindi para. Hihihi, hindi na nagpatuloy si Melanie Burger, ipinahihiwatig na hindi siya naroon para makipaglaro sa mga lalaki. Kaya naman, ang pagsasanay lang ang tanging pagpipilian niya rito. Nanguna si Melanie Burger, nalampasan si Yusuf Zoc, kasunod si Yusuf Zoc. Kahit pawisan siya sa noo, hindi siya kasing pagod ni Melanie Burger. Gayunpaman, para maiwasan ang paghihinala ni na Melanie Burger at ng mga nasa harap, tulad ng kay Micah Burger, nagkunwari pa ring nagpupumigla si Yusuf Zoc at patuloy na hinihingal. Pagkatapos ng isang buong oras, sa wakas ay narating na nila ni Melanie Burger ang 100 metrong marka. Pagkatapos ay umupo siya ng may kalabog, hingal na hingal, habang si Melanie Burger ay lalong naglakas loob na buksan ang kanyang kwelyo at patuloy na pinapaypayan ang sarili, habang sumisigaw dahil sa init. Nolan, ang galing mo, sabi ni Micah Burger, sabay tingin kay Yusuf Zoc nang may pagsang-ayon sa sandaling iyon, sa loob ng maraming taon, palagi kang namumukod-tangi. Pinahanga mo na naman ako ngayon. Ang hirap talagang tiisin ang ganitong 100,000 beses na grabidad, sana ay makayanan mo. Salamat, Kuya Micah. Hehe, mas malakas ka pala kaysa sa Gail Burger na yan. Ano ba siya kundi basura, papatayin ko rin siya maya-maya. Muling binanggit ni Adam Burger, na nakaupo sa isang tabi, si Gail Burger, habang nagngangalit ang mga ngipin sa puot. Ah, may bumababa mula sa bundok. Habang nagsasalita si Adam Burger, biglang 3 sinag ng gininto ang liwanag ang bumuhos mula sa bundok, na sinusundan hindi kalayuan ng 6 o 7 mapusyaw na dilaw na kislap. Napakabilis ng mga ilaw, halos sa isang kisap mata, lumapag na ang mga ito sa 100 metrong gravity zone. Sa sandaling iyon, maingat na tumingin si Yusuf Zoc at nakita niya na ang 3 gininto ang sinag ay 2 lalaki at 1 babae, habang ang mga sumusunod na ilaw ay pinaghalong lalaki at babae, na bumubuo sa kabuuang 10 tao. Gayunpaman, lahat ng 10 tao ay naiiba sa mga normal na individual. Ang kanilang mga mukha ay parang mga hanggal, at gaya ng karaniwang alam, ang mga taong may kapansanan sa pag-iisip ay may maraming katangian, nakaumbok ang kanilang mga bibig, at ang kanilang mga labi ay mas makapal kaysa sa mga ordinaryong tao. Sa pangkalahatan, sila ay itinuturing na may kapansanan sa pag-iisip. Siyempre, ang 10 hanggal na lumilipad papasok ay tila hindi na mga hanggal, kahit na tila sila ay simple lang ang pag-iisip,
ang mga mata ng bawat isa ay kumikislap sa katalasan. May manloloko. Bigla, sa mga hanggal na kara-rating lang, may isa na may makapal na dila na nakanguso, habang nakatitig ng diretso kay Yusuf Zoc. Gulat na gulat si Yusuf Zoc, ano ba yung pinagsasabi ng lokong to? Anong sabi mo? Hindi rin masyadong narinig ni na Micah Burger at ng iba pa, sadyang napakakapal ng dila ng hanggal na iyon. Doon, ay, isang manloloko. Inulit ng hanggal ang parirala, pagkatapos ay matapang siyang humakbang pasulong, itinuro si Yusuf Zoc, manloloko. Sabi niya may halimaw. Napabuka ang bibig ni Adam Burger sa pagkamangha, gaya ng naunawaan niya, kaya't napanganga siya sa hindi makapaniwala. Sinundan ni na Micah Burger, Melanie Burger, at ng iba pang mga hanggal ang direksyon ng nakaturo na hanggal para tingnan si Yusuf Zoc, at nanindig ang balahibo ni Yusuf Zoc. Tanga ba talaga ito? Ano kaya ang napansin ng lokong ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1342 tunggalian ng mga tanga. Kahit na maging matalino ang isang hanggal, mayroon pa ring kulang sa kanilang utak kumpara sa isang normal na tao. Itinuro ng tanggang may malaking dila si Yusuf Zoc at sinabing, tampalasan, at natigilan din ang lahat. Siyempre, pagkatapos ng pagkabigla, hindi napigilan ni na Melanie Burger, Adam Burger, at Micah Burger ang matawa, dahil talaga sa napakalaki ng dila ng hanggal. Kung halimaw ka, magpakahalimaw ka na lang, pero kahit tawagin mo pa siyang tampalasan, kalahati na lang ang kulang sa dila ng hanggal na yan, di ba? Paano siya naging isang pilyo? Sa pagkakataong ito, biglang nagtanong ang babaeng Divine Emperor sa tatlong hanggal na Divine Emperor na nakatayo sa harap. Isa talaga siyang gago. Hindi maipaliwanag ng hanggal kung bakit, iginiit lang niya na si Yusuf Zoc ay isa talagang gago. Sa puntong ito, si Yusuf Zoc ay walang magawang nagkibit-balikat at hindi nakipagtalo sa hanggal, dahil kung makikipagtalo ka sa isang hanggal, mas masahol ka pa sa isang hanggal. Gayunpaman, naguluhan din siya, ano ang nakita ng hanggal. Hindi magkakamali si Eto, sabi niya isa siyang pilyo, tapos pilyo pala siya, tignan mo akong halugugin ang kaluluwa mo. Whoosh, biglang gumalaw ang isa sa mga hanggal na Divine Emperor. Nanginig ang buong katawan niya, at mabilis na inabot ang kanyang kamay, humawak sa itaas ng ulo ni Yusuf Zoc. Huwag, nagulat si na Micah Burger at ang iba pa. Si Nolan Burger ay may espesyal na pagkakakilanlan, paano siya totretuhan ng walang respeto. Pero ngayon, itong mga hanggal na ito, ang isa ay sumisigaw ng halimo, ang isa naman ay gustong mag-soul search. Ang tanga ay tanga pa rin, hindi mo sila kailanman masusukat gamit ang parehong sukatan ng mga normal na tao. Hindi lumaban si Yusuf Zoc, dahil masyadong mahina si Nolan Burger. Kung lalaban siya, mabubunyag siya nito, kaya ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang hanggal na Divine Emperor na gawin ang soul search. Nako, Eto, mabuti pang huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Napakabilis ng hanggal na Divine Emperor, sa loob ng oras na kailangan para huminga ng malalim, natapos niya ang paghahanap ng kaluluwa at tumingin kay Yusuf Zoc nang may paghingi ng tawad, na sinasabing, pinsan ikatlong tiyo, nasaktan kita. Huwag mo sanang sisihin si Eto, pagkatapos mag-cultivate hanggang sa punto ng kabaliwan, minsan ay hindi malinaw ang isip niya. Tinawag pa nga ng hanggal na ito si Yusuf Zoc na pinsan na ikatlong tiyo. Walang paraan para maiwasan iyon, lahat sila ay may apelyidong Burger at nagmula sa iisang angkan, sino ang nakakaalam kung kanino ipinanganak ang mga hanggal na iyon. Malamig na singgal ni Yusuf Zoc, umalis ka. Tara na. Tumawa ang mga hanggal at saka agad na tumakas. Hindi nakapagsalita si na Micah Burger, Adam Burger, Melanie Burger, at ang iba pa. Paano nakalikha ang pamilyang Burger ng napakaraming hanggal? Ang mga kilos ng mga hanggal ay sadyang kakaiba, wala talagang paraan para makipag-usap sa kanila ng normal. Ang kanilang mga iniisip ay naiiba sa mga normal na tao, at gayon din ang paraan ng kanilang paghawak sa mga bagay-bagay. Kaya naman, kahit pa ang mga hanggal ay may purong bloodline, matataas na cultivation levels, o kung na-unlock na nila ang kanilang spiritual wisdom, hindi sila pahahalagahan ng clan, na magpapalaki lamang sa kanila na parang mga baboy. Siyempre,
Maaaring dumating din ang araw sa hinaharap na maaari silang ipadala upang kumpletuhin ang iba't ibang misyon. Nolan, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Micah Berger. Ayos lang ako, umiling si Yusuf Zok, pagkatapos ay biglang nagkaroon ng magandang ideya at agad na sumimangot, sabay sabing, pero labis akong nag-aalala para sa ating kaligtasan. Anong ibig mong sabihin? Tumingin sa kanya sina Micah Berger, Adam Berger, at Melanie Berger. Sa tingin ko, lahat sila ay abnormal, isang papuri ang tawagin silang mga hanggal, ang kanilang mga iniisip ay baliw, kaya natatakot ako na baka maging marahas sila laban sa atin. Sinadya itong sabihin ni Yusuf Zok dahil malapit na siyang kumilos. Pwede ba? Pwede ba? Napangangasi na Melanie Berger at Adam Berger para sabihin. Hindi ko alam, pakiramdam ko lang, ang mga taong ito ay naiiba sa amin na mga normal na inapo, ang kanilang mga iniisip ay malamang nasukdulan, ang mga bagay na iniisip nila ay masalimuot, at kung sila ay nahuhumaling, hindi sila makukumbansi kung hindi man, seryosong sabi ni Yusuf Zok. Mag-ingat na tayo mula ngayon. Tumanggaw sina Micah Berger, Melanie Berger, at Adam Berger, sumasang-ayon sa pagtatasa ni Yusuf Zok. Sige, aakyat na ako. Tumayo si Micah Berger at sinabing, aakyat din ako. Aakyat din ako. Tumayo rin sina Adam Berger at Melanie Berger para sumunod. Hindi ako sasama, uupo lang ako rito at maglilinang, masyadong mahina ang antas ng paglilinang ko. Tunay ngang napakahina niya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang mga antas ng paglilinang ng mga hanggal na iyon sa bundok ay pawang mas mataas kaysa sa kanya, at sa buong bundok, siya lamang ang mas mababang Diyos. Kuwait. Samantala, habang paakyat si Micah Berger at ang dalawa pa sa bundok, pababa sa paanan ng bundok, narating ni Ryan Berger ang kalagitnaan ng bundok sa taas na 10,000 metro, na siyang lugar na may grabidad na 1,000,000 beses na mas malakas, at 10 hanggal ang naroon. Hehe, Kuya Ryan, Panginoong Ryan, Tiyo Ryan, Tiyo Ryan, marunong ding bumati ang mga ugok, pero ang ilan ay nakangiti ng nakakaloko, at kung ano-ano pa ang isinisigaw. A2, halika rito. Sumunya si Ryan sa matangkad ang dila na si A2. Natatakam si A2, pero ang lalaking ito ay isang tunay na Divine King. Bakit mo nasabi na halimaw si Nolan? Mahinang bulong na tanong ni Ryan. Nanigas ang leeg ni A2, baluktot lang siya. Siguro may dahilan, di ba? Hindi nagalit si Ryan, patuloy niya itong kinukulit. Siya, sandali na hindi alam ni A2 kung paano isaayos ang kanyang mga salita. Huwag kang magmadali, dahan-dahan lang, malumanay na sabi ni Ryan. Namula ang mukha ni A2 sa pagsisikap, at pagkatapos ng mahabang panahon, nauutol siyang magsalita, masama siyang tao, wala talagang dahilan. A2, huwag kang magsalita ng walang kabuluhan. Ang banal na emperador, na siyang naghanap kay Yusuf Zok, ay tumayo at nagsabi, Tiyo Ryan, sinapian si A2, hindi siya kailanman naging maayos. Kahapon nakita niya ang malaking puwitan ni Ahua na parang isang malaking steam bun, kinagat niya ito ng matagal, at nasira pa ang puwitan ni Ahua. Puno ng itim na guhit ang noo ni Ryan. Hindi ba't sabi mo parang malalaki at steamed buns ang dibdib ko? Kagat-kagat ka pa, nakakati na ako. Turo ng isang babaeng ugok sa karamihan sa sarili niyang dibdib, habang nakatingin sa banal na emperador. At ang hanggal na Divine Emperor ay umirap at sumigaw ng malakas, hindi ba't dahil nakita kong kinakain ng tatay ko si nanay ng ganoon, natuto ako sa kanila. Sabi ng tatay ko, malalaki raw ang steamed buns ng nanay ko, saka, hindi raw masarap ang sa iyo. Napalunok ng mariin si Ryan, halos mailuwa ang isang subo ng lumang dugo, saka tinapik ang kanyang puwitan at agad na tumakbo. Hindi na siya nang ahas na magtagal pa dahil kung gagawin niya iyon, natatakot siyang mamamatay siya roon. Kahit na nakamit na ng 3 ugok ang antas ng Divine Emperor, mga ugok pa rin sila. Base sa sinabi ng hanggal na Divine Emperor, kaya mo ba siyang tretuhin na parang isang normal na tao? Sinong ordinaryong tao ang nagsasalita ng ganoon? Hindi talaga yan malalaking steamed buns. Hindi naman talaga yan steamed buns. Hindi lasang steamed buns. Kagatin mo, at magdurugo. Malalaking steamed buns ang A-Liz. Mga gago kayong lahat, anong malalaki at steamed buns yan? Hahaha, ang steamed buns ay niluluto sa kaldero,
sino na ang nakakita na tumubo ito sa isang tao? Mga ugok na ito, ikaw ang tanga. Bigla, naging magulong at magulo ang bundok, at pagkatapos ay nagsimula silang maglaban. Tumakbo pababa ng bundok si Ryan, pagkatapos ay nakahanap ng isang kuweba at gumapang papasok doon. Pagkatapos mag-isip, binalot niya ang kanyang mga tainga ng 2 bato, at pagkatapos ay marahas na tinamaan ang iba't ibang acupoint sa kanyang katawan gamit ang kanyang mga daliri. Wala sa paningin, wala sa isip. Ayaw talaga niyang makinig o masaksihan ang palabas ng mga ugok na ito, kung hindi ay natatakot siyang maging ugok din siya. Kunin mo ito, kamao kong mantes. Nandito na ang kagat ng tigre ko. Saksihan ang dobleng hugis ng aking tiger crane. Patayin sila. Sa gilid ng bundok na 10,000 metro ang layo, 10 hanggal ang naglaban hanggang sa pumailang lang ang usok, na naging sanhi ng pagguho ng mga bundok at pagbitak ng lupa. Samantala, habang patuloy na naglalakad pataas sina Micah Berger, Adam Berger, at Melanie Berger, sila ay nakatitig, tulala, gayon din si Yusuf Zoc, sa mga umuugong na tunog, nasasaksihan ang alikabok na lumilipad sa malaking labanan ng mga hanggal. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1343 pagsubok na bawi ang katahimikan ng bundok Jongnan, ang magulong away ng mga hanggal ay hindi nagbunga ng anumang magagandang resulta, ni hindi rin ito kumitil ng buhay, kaya, pagkatapos ng kanilang laban, silang lahat ay muling naging mabuting magkakapatid kinabukasan. Sina Micah Berger, Adam Berger, at Melanie Berger ay parehong naupo upang magsaka sa kalagitnaan ng bundok, hindi sila naglakas loob na lumayo ng hanggang 10,000 metro. Sumulong si Micah Berger ng humigit kumulang 7,000 metro, habang sina Adam Berger at Melanie Berger ay parehong sumulong ng humigit kumulang 6,000 metro. Ang 7,000 metro ay katumbas ng 7 milyong beses ng grabidad, at natural lang, ang 6,000 metro ay katumbas ng 6 na milyong beses. Hindi sumugal ng labis sina Micah Berger, Adam Berger, at Melanie Berger. Bagamat kaya nilang umabot sa 10 milyong beses ng grabidad, kahit na makarating sila roon, hindi nila kayang mapanatili ang cultivation sa ilalim ng ganitong matinding grabidad ng matagal. Mas makabubuting umunlad ng paunti-unti dahil nasa panig nila ang panahon. Samantala, si Yusuf Zoc ay hindi nakatuon sa paglilinang. Kahit magandang lugar iyon, kinailangan niyang umalis, kaya patuloy niyang pinagmasdan ang paanan ng bundok at si Nolan Berger. Gayunpaman, wala si Nolan Berger sa paanan ng bundok. Sa loob ng 3 magkakasunod na araw, hindi gumalaw si Yusuf Zoc, patuloy niyang hinintay ang paglitaw ni Nolan Berger. Sa wakas, pagkalipas ng 3 araw, misteryosong lumitaw si Nolan Berger sa paanan ng bundok, pagkatapos ay nagsimulang maglibot sa base ng may pagkataranta. Nolan Berger, bumaba ka. Pagkatapos umikot ng 5 hanggang 6 na minuto, biglang tinawag ni Nolan Berger ang sarili, na nag-iwan kay Yusuf Zoc na lubos na nagtataka. Ano ang nangyari kay Nolan Berger? Paparating na. Agad na nagsimulang mag-jogging pababa ng bundok si Yusuf Zoc. Nang makitang pababa si Yusuf Zoc, sinampal siya ni Nolan Berger at sinabing, lumabas ka at manghuli ng 2 ahas para sa akin. Ano? Natigilan si Yusuf Zoc. Ano ang ibig sabihin ni Nolan Berger? Talaga bang hinayaan niya itong lumabas? Magandang pagkakataon ba ito? Siyempre, para sa iba, hindi ito magandang balita dahil maaari nitong maantala ang kanilang cultivation at mahati ang kanilang atensyon. Ano ba ang ikinagugulat mo? Pumunta ka lang kung sinabi ko sayo. Hindi ka bibiguin ni Tio, hindi ako pwedeng lumayo ng sobra, kailangan kong bantayan ang lugar na ito. Kaya pumunta ka sa kakahuyan sa timog at manghuli ng mga ahas, walang mga ahas sa labas ng lawa. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa ahas 3 araw na ang nakalipas. Kung ganoon ay huhulihin ko sila. Tuwang-tuwa si Yusuf Zoc. Saluhin mo ang pa ako, kung makakawala lang siya, hindi na siya babalik. Manamham, sige, tinabihan siya ni Nolan Berger paalis. Lumabas si Yusuf Zoc. Mayroong isang space-time portal sa paanan ng bundok, nakapasok na siya sa portal na ito dati, at ang paglabas sa portal na ito ay patungo sa space-time tunnel, na siyang magiging daan niya tungo sa kalayaan. Swoosh! Sumugod siya rito at mabilis na tumakbo, gamit lamang ang 5 o 6 na paghinga para tahakin ang space-time tunnel,
at lumabas sa isang bangin. May mali. Nang malapit na siyang magpatuloy sa paglipad, bigla siyang nakaramdam ng kakaiba, dahil isang hindi mahahalatang banal na sense ang bumalot sa kanya. Tunay nga, ang banal na pananaw na iyon ay napakalakas, kaya napakahirap itong matukoy. Labis na kinilabutan si Yusuf Zok, alam niyang sa foggy wilderness, imposibleng gamitin ang divine sense, kahit ang sarili niyang divine sense ay hindi maaaring ilabas. Pero kanino ang halos hindi maramdamang banal na pananaw na iyon ngayon lang? Kay Nolan Burger. Anong antas si Nolan Burger? Sa totoo lang, hindi pa rin alam ni Yusuf Zok kung anong level si Nolan Burger, pero siguradong respect level iyon nang walang duda. Hindi tama, hindi tama. Hindi natigilan si Yusuf Zok, biglang napagtantong may mali. Bakit niyaya siya ni Nolan Burger na manghuli ng ahas? Dahil lang ba mas malapit siya sa paanan ng bundok? Sinabi rin ni Nolan Burger na kailangan niyang manatili rito at hindi siya maaaring umalis. Pero sigurado namang may oras naman para manghuli ng ahas, di ba? Shepherd Village ito, sino ang maaaring pumasok? Sa sandaling iyon, biglang nakaramdam ng kilabot si Yusuf Zok. Ano ang sinusubukang gawin ni Nolan Burger? Hindi kaya pinaghihinalaan niya ako. Medyo hindi sigurado si Yusuf Zok ngayon, hindi niya moari ang tunay na intensyon ni Ryan Burger. Para lang ba iyon sa kanya para manghuli ng ahas? Pero si Nolan Burger din, kararating lang din dito at hindi pamilyar sa lupain, hindi ba? At ang halos hindi mapansing banal na pananaw na iyon ay hindi peke. Isang di nakikitang banal na kamalayan ang inilagay sa kanya ni Ryan Burger. Kung hindi lang dahil sa kanyang telekinesis na may hahambing sa respect level, malamang hindi niya mapapansin ang banayad na divine sense na iyon. Sinusubukan niya ako. Tinapik niya ako noong huling lumabas ako, maingat na pagsusuri ni Yusuf Zok at agad na nakumpirma na sinusubok nga siya ni Ryan Burger. May hinala siya. Nako. Hindi basta-basta tinatawag ang respect level, mahirap pakisamahan ang mga taong ganyan. Napabuntong hininga si Yusuf Zok, saka nagsimulang magkunwaring magulo ang kanyang paglipad. Dahil hindi siya pamilyar sa lupain dito, sumisid siya sa kakahuyan. Sa kakahuyan ng foggy wilderness, walang mga langgam, lalo na ang mga ahas, dahil sa hamog at sa kakaibang katangian nito na pumipigil sa pagkakaroon ng mga ahas, insekto, daga, at langgam. At dahil walang mga ahas, ang pinagmulan ng malaking ahas na bulaklak na kanyang pinamunuan noon ay naging lubhang palaisipan. Samantala, habang naglilibot si Yusuf Zok, nakaupo si Ryan Burger sa paanan ng mga bundok habang nakapikit, ngunit, sa kanyang isipan, lumitaw ang mga biswal ni Yusuf Zok na naglilibot. Hindi nakamamatay ang lason ng malaking ahas ng bulaklak, kaya kakaiba ang ahas, sabi ni Ito isa raw itong demonyo. Hindi siya nakatuon sa kanyang cultivation sa nakalipas na 3 araw, sa halip ay hindi mapakali na nagmamasid sa ilalim ng bundok, marahil ay pinapanood ako. Maaari kayang may naranasang problema si Nolan Burger. Bukod pa rito, bagamat naligaw ng landas si A2 sa kanyang paglilinang, ang batang lalaki ay likas na pambihira at nakakakita ng ilang hindi kilalang penomeno. Kaya siguro may mga isyo nga si Nolan Burger. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Sinusubukan nga ni Ryan Burger si Yusuf Zok dahil napansin niyang hindi nakatutok sa cultivation si Nolan Burger kundi palihim na pinagmamasdan siya, kasama na ang sinabi ni A2 tungkol sa pagiging demonyo niya at ang naunang insidente sa Big Flower Snake. Kakaiba ang lahat ng ito. Kaya, gusto niyang makita kung ano ang gagawin ni Nolan Burger pagkatapos niyang lumabas ng mag-isa. Matapos ang medyo mahabang paggala sa kakahuyan, sa wakas ay narating ni Yusuf Zok ang mabatong landas, pagkatapos ay tumakbo palabas at pumasok sa nayon ng shepherd. Araw noon, kaya paglabas niya, maraming tao sa nayon ng shepherd ang nakakita sa kanya, ngunit walang lumapit sa kanya, tiningnan lang nila siya ng may pagtataka. Umubo ng mahina si Yusuf Zok at nagpatuloy sa paglalakad, planong tumungo sa mga bundok sa timog na bahagi ng nayon. Maya-maya lang, dumating ang clan leader na si Jerry Shepherd kasama ang mga tao, habang nakangiti rin. Saan ka pupunta, batang Panginoon? May plano ka bang umalis ng nayon? Maaari akong magsugo ng isang tao para gamabay sa iyo palabas, hindi madaling tahakin ang daan sa unahan. Masayang sabi ng matanda, hindi pinapansin ang talagang binabalak ni Yusuf Zok.
Nag-isip sandali si Yusuf Zok. Tama, gusto nang tiyuhin ko ng dalawang malalaking ahas na may bulaklak, kaya pinapante niya ako para hulihin ang mga ito. Gusto mo ba ng malalaking ahas na may bulaklak? Para mahuli sila, gusto ba ni Ryan Burger kumain ng karne ng ahas? Hindi mo na kailangang mag-abala pa, maghintay ka lang dito, padadalhan kita agad ng basket. Sa pagkaway ni Jerry Shepherd, tumakbo pabalik ang isang katulong at di nagtagal ay bumalik na may dalang basket na kawayan na puno ng iba't ibang makamandag na ahas. Maraming salamat po, Tiyo Leader ng Angkan. Agad na nagpahayag ng pasasalamat si Yusuf Zok habang nakayuko. Nako, walang problema, sabi ni Jerry Shepherd at saka umalis, habang si Yusuf Zok ay nag-isip sandali at hindi agad bumalik kundi nagpatuloy patimog. Dahil gusto niyang patunayan kung sinusubukan ba siya ni Ryan Burger o hindi. Kung hindi, perpekto, makakatakas siya, kung gayon, kailangan niyang maging maingat. Kuwit, sa paanan ng bundok Jongnan, biglang nagmulat si Ryan Burger ng kanyang mga mata, ang kanyang mga titig ay walang tigil na kumikislap, at kasabay nito, isang pahiwatig ng masamang chi at balak na pumatay ang sa wakas ay lumitaw sa kanya. Kahit na may basket ka na ng mga ahas, pinipili mo pa ring lumabas, mukhang may problema ka nga. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1344 na mga piraso ng panahon, gyroscope ng grabidad ng matuklasan ni Ryan Burger na patuloy na naglakbay si Yusuf Zok palabas ng nayon matapos makakuha ng isang basket ng mga ahas, alam niyang may mali kay Nolan Burger. Lahat ng naunang senyales ay nagpapahiwatig na si Nolan Burger ay kakaiba, ngunit kung tungkol sa kung ano ang kakaiba sa kanya, hindi maintindihan ni Ryan Burger. At ngayon, sa halip na bumalik sa bundok Jongnan, balak ni Nolan Burger na lisanin ang nayon ng Shepherd. Ano nga ba ang eksaktong ginagawa ni Nolan Burger? Lumabas si Ryan Burger mula sa space-time tunnel, at sa halos isang hakbang lang, agad siyang lumutang sa itaas ng Shepherd Village. Pagkatapos, sa halos walang kahirap-hirap na pag-abot at pagkahawak, binuhat niya si Yusuf Zok na parang isang maliit na sisiw. Bilang isang respetadong elder na may cultivation level na umaabot hanggang langit at malalim sa lupa, ang kanyang bilis ay hindi lamang mabilis, kundi kaya rin niyang sirain ang langit at lupa, pumutol ng mga bituin gamit lamang ang kanyang mga kamay. Sa paningin niya, si Nolan Burger ay mas hindi mahalaga pa kaysa sa isang maliit na sisiw. Whoosh! Habang nagkunwaring gulat si Yusuf Zok, itinuro ni Ryan Burger ang kanyang daliri sa noo niya, at ang kanyang malawak na divine sense ay direktang sumugod sa pinakamalalim na bahagi ng kaluluwa ni Yusuf Zok. Puff! Isa itong marahas na paghahanap sa kaluluwa. Sa isang iglap, ungol ni Yusuf Zok, namutla ang mukha, at umagos pa ang dugo mula sa magkabilang butas ng ilong niya. Samantala, tumingin siya sa kanyang tiyuhin, lubos na naguguluhan at puno ng takot. Nakatakdang mabaigo si Ryan Burger, dahil ang masamang parasitic technique ay isang sining at paraan na masyadong masama para matukoy. Matapos ang isang masusing marahas na paghahanap sa kaluluwa gamit ang kanyang banal na pananaw, si Ryan Burger mismo ay nanginig mula ulo hanggang paa. Tila walang sikreto sa loob ng kanyang pamangkin. Siya pa rin si Nolan Burger, kasama ang Burger Clan bloodline at mga alaala ni Nolan Burger. Bawat selula sa kanyang katawan ay hindi kapansin-pansin. Tiyo, anong problema? Si Yusuf Zok, namumutla ang mukha at nalilito, ay tumingin kay Ryan Burger ng may pag-aalala, hindi pagkakaintindi, at kahit kaunting galit. Ikaw, binuka ni Ryan Burger ang kanyang bibig. Tila normal lang ang pamangkin niya, hindi halimaw, ni sinasapian ng anumang makapangyarihang espiritu. Siya pa rin si Nolan Burger, walang pinagbago. Ikaw, saan ka pupunta? Nauutol na tanong ni Ryan Burger. Manhuhuli ako ng mga ahas. Hindi maipaliwanag na sabi ni Yusuf Zok. Kung gayon, ano yang nasa likod mo? Patuloy ni Ryan Burger. Mga ahas yan. Kung gayon, bakit ka pa rin nanghuhuli ng isda? Patuloy na tanong ni Ryan Burger. Gusto kong makahuli pa. Kung hindi ko sila makakain lahat ng sabay-sabay, kakainin ko na lang ang iba mamaya. Mas mabuti na yan kaysa lagi mo akong pinapadala para manghuli ng ahas para sa iyo, nakakaabala pa yan sa cultivation ko. Agad na nawalan ng sasabihin si Ryan Burger.
Sa katunayan, sa paghiling sa kanya na gawin ito, naantala niya ang kanyang cultivation, kaya ang paghuli ng ilang karagdagang ahas ay lubos na lohikal. Hindi nagtangkang tumakas ang pamangkin niya, at walang anumang problema, gusto lang niyang makahuli ng ilan pang ahas. Ubo-ubo-ubo. Tungkol lang ngayon. Ngayon lang. Bakit marahas na hinalughog ni Tio ang kaluluwa ko? Nasaktan ako, biglang sabi ni Yusuf Zok na may seryosong mukha. Walang nagawang pinsala, walang nagawang pinsala. Akala ni Tio ay may nangakit sa iyo. Bumalik tayo at gagamutan ko ang iyong mga pinsala at ililipat ko sa iyo ang aking kapangyarihan. Sige, dadalhin din kita sa magandang lugar bilang kabayaran. Labis na napahiya si Ryan Burger habang nagsasalita, at nagmadali siyang bumalik sa bundok Jongnan. Pagdating na pagkarating nila sa paanan ng bundok Jongnan, agad na idinampi ni Ryan Burger ang isang agos ng banal na kapangyarihan sa noo ni Yusuf Zok. Ang banal na kapangyarihan ay dumaan ng sagana, malinaw na may layuning pagbayaran ang pagkakamali ng kanyang pamangkin. Matapos mailipat ang banal na kapangyarihan, lumikha ng isang kaluskos ang katawan ni Yusuf Zok, at ang kanyang maputlang mukha ay mabilis na bumalik sa normal na pamumula. Salamat po, Tio. Kumaway si Ryan Burger at sinabing, hindi na kailangan, hindi na kailangan. Walang ibig sabihin si Tio kanina lang, nag-aalala talaga ako na baka may nag-ensource sa'yo. Wala kang ideya, ang mga galing sa Shepherd Clan ay pawang mga eksperto sa pagpapalaki ng go. Sige, dadalhin ka ni Tio sa isang magandang lugar. Hindi basta-basta kwalipikadong makapasok doon, kasama na si Wu Dao at ang iba pa. Wala rin silang access. Ituring mo itong kaunting kabayaran para sa iyo. Pagkatapos, biglang bumulong si Ryan Burger, sumunod ka sa akin. Sumunod si Yusuf Zok na may pagtataka. Pinangunahan ni Ryan Burger ang daan at di nagtagal ay nakarating sila sa labas ng isang kuweba sa paanan ng bundok. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang anting-anting at sinabing, hawakan mo ito sa iyong kamay at patuluin mo ang iyong dugo para angkinan ang pagmamay-ari. Oo, tinulo ni Yusuf Zok ang kanyang essence blood, agad na inangkin ang pagmamay-ari, at pagkatapos ay ang anting-anting ay kuminang ng maliwanag at naglaho sa isang iglap. Pasok. Naunang pumasok si Ryan Burger sa kuweba, at kasabay nito, may narinig na mga alon mula sa bunganga, na malinaw na nagpapahiwatig na mayroong isang matinding pagbabawal na ipinapatupad. Pumasok din si Yusuf Zok at sinalubong ng parehong tunog ng mga alon. Ngunit pagpasok niya sa kuweba, nagulat si Yusuf Zok nang makita niya ang isang malaking madilim na hukay sa kanyang harapan. Isa itong higanteng butas na may diametrong 30 metro at walang kailaliman, madilim na parang bula at hindi alam kung ano ang nasa ilalim nito. Tio, nasaan po ito? Mausisang tanong ni Yusuf Zok. Ito ang bundok Jongnan, na kilala rin bilang base ng Heavenly Dao Cliff, na itinayo ng ating mga ninuno ayon sa natural na mga ugat ng lupa rito. Sumunod ka sa akin pababa. Tumalon pababa si Ryan Burger habang nagliliyab ng apoy sa buong katawan niya para maliwanagan ang hukay. Nagpasiklab din si Yusuf Zok ng apoy sa paligid ng kanyang katawan at sinundan ito ng pagtalon pababa. Napakalalim ng hukay, at bawat libong metro na pagbaba nila, natatamaan nila ang isang hindi nakikitang bawal. Pagkalipas ng halos 15 minuto, naramdaman ni Yusuf Zok na nakahawak na siya ng halos 30 bawal bago biglang lumiwanag ang kanyang paningin, at saka siya ligtas na nakalapag. Gayunpaman, nang ligtas siyang lumapag, kumikirot ang kanyang puso. Dahil ang ilalim ng hukay ay isang patag na ibabaw na mga 3 metro ang taas na walang nakapalibot na mga pader na bato, kundi isang walang katapusang kawalan. Siyempre, hindi ito ang ikinagulat niya. Ang ikinagulat niya ay ito pala ang paanan ng bundok Jongnan, at sa isang sulyap, nakita niya na ang buong bundok Jongnan ay nakabitin pala, ang 3 metrong taas na patag na ibabaw na kanyang kinatatayuan ay ang lugar kung saan nakakonekta ang ugat ng bundok Jongnan sa lupa. Kumusta na? Hindi ba't nakakagulat? Tumawa si Ryan Burger sa pagkakataong ito, ang bundok Jongnan na ito, na may taas na 30,000 metro, ay lumulutang pala, at dahil doon. Itinuro ni Ryan Burger ang isang umiikot na batong hugis itaas na dahan-daang umiikot, naglalabas ng isang napakalakas na puwersa, na sumusuporta sa bundok Jongnan sa pagkakabitin nito. Ito ang gravity gyroscope, ang maalamat na fragment of gravity law.
Bihira ang mga ganitong piraso ng batas ng grabidad sa lahat ng langit at napakaraming kaharian. Tingnan mo yan, pagkatapos ay itinuro ni Ryan Berger ang isang Orosa sa ilalim ng gravity gyroscope. Sa sandaling iyon, ang Orosa ay patuloy na umaagos ng pinong buhangin. Gayunpaman, ang buhangin ay medyo kakaiba, pawang bilog na parang mga itlog ng isda. Ito ang space-time tunnel, at ang buhangin sa loob nito ay mga piraso lamang ng panahon. Dahil din sa space-time tunnel kung kaya ang daloy ng oras dito ay 10,000 beses kaysa sa labas ng mundo. Malinaw kong masasabi sa iyo na sa 8 dakilang pamilya, tanging ang aming pamilyang Berger lamang ang nagmamay-ari ng space-time tunnel. Mula ngayon, uupo ka rito para magsanay habang pinagmamasdan ang hourglass, at maaari mo ring hawakan ng malapitan ang gravity gyroscope. Ito ay magiging lubos na makakatulong sa iyong pagsasanay. Sa madaling salita, ang pagsasanay dito ay parang heavenly daw na tumutulong sa iyong mandaya. Magiging napakabilis nito. Sa loob ng wala pang 4 na oras, tiyak na magiging hari ka na. Pero 4 na oras ka lang pwedeng mag-ensayo rito, at pagkatapos ng 4 na oras, kailangan mo nang umakyat. Bakit naman? Hindi maintindihan ni Yusuf Zok. Masyadong mabilis ang pagsasanay dito, at maaari kang mamatay sa mabilis na pag-unlad nito. Isa pa, hindi maaaring angkinan ang pagmamay-ari ng dalawang kayamanang ito sa pamamagitan ng pagtulo ng dugo, at hindi rin naman maaaring kunin ang mga ito, kaya huwag kayong mag-isip ng anumang masamang ideya. Dito ka lang pwedeng mag-training. Aba, magluluto ako ng karne ng ahas. Pagkatapos kumain sa loob ng 4 na oras, babalik ako para sunduin ka. Sabi ni Ryan Berger at saka agad na tumayo at umalis ng biglaan. Nako, huminga ng malalim si Yusuf Zok habang pinapanood si Ryan Berger na umalis at sakam din na tiningnan ang space-time tunnel at ang gravity gyroscope. Hindi mo sila pwedeng isama. Hindi mo sila maangkin. Kumusta naman ang essence do ko? Pwede ba itong gawin para angkinan ang pagmamay-ari? Biglang nagkaroon ng kakaiba at nakakabaliw na naisip si Yusuf Zok. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1345 ang pagkawasak ng bundok Jongnan sa sandaling lumitaw ang nakakabaliw na ideya, hindi na napigilan ni Yusuf Zok ang sarili at agarang gustong subukan ang kanyang essence do. Mga piraso ng oras, gravity gyroscope, kung makukuha lang ang mga ito, o matuno at maa-absorb, walang dadang agad niyang mauunawaan ang batas ng oras at batas ng gravity. Ang batas ng panahon at batas ng grabidad ay malamang nakabilang din sa pinakamataas na ranggo sa 3000 Avenue. Sa pamamagitan ng dalawang batas na ito sa kanyang tabi, ang kanyang lakas ay magiging mas malakas pa. Kumilos siya agad pagkaisip niya. Bago pa man nakainom ng kalahating tasa ng tsaa si Ryan Berger, lumipad na siya patungo sa umiikot na gravity gyroscope. Kasabay nito, nagpatak siya ng 2 patak ng essence do, isang patak sa gravity gyroscope at isa pa sa hourglass ng oras. Whoosh! Buzz buzz buzz! Sa mismong sandaling iyon, nang lumapag ang essence do sa gravity gyroscope at sa hourglass ng oras, biglang nag-vibrate ang gravity gyroscope, huminto sa pag-ikot nito, at mabilis ding natunaw ang pinong buhangin sa hourglass. Tila isang kemikal na reaksyon ang naganap, sa isang paglanghap at pagbuga, ang gravity gyroscope ay biglang nag-iba at naging maliliit na agos, at ang maliliit na buhangin ng oras ay naging isang agos na mabilis na dumadaloy palabas ng hourglass. Ano? Gumana ba? Labis na nagulat si Yusuf Zok, at kasabay nito, huminga siya ng malalim at may pananabik. Buzz! Ang mga batis na nabuo mula sa nabuwag na gravity gyroscope at ang likido mula sa natunaw na mga buhangin ay sabay na sumugod sa kanyang crown chakra. Kasabay nito, ang lumulutang na bundok Jongnan ay naglabas ng mga tunog ng pagkalabog at nagsimulang bumagsak ng mabilis. Paputok paputok paputok, boom! Kasabay ng isang malakas na ingay, bumagsak ang bundok Jongnan, pagkatapos ay nabasag at naging mga durog na bato. Sa sandaling nagsimulang gumuho ang bundok Jongnan, sumugod si Yusuf Zok papunta sa kanlungan ng dagat asol at langit na may ulap. Siyempre, hindi pumasok ang bangkay ni Nolan Berger, at sa halip ay nanatili sa labas. Kaya, siya ay dinurog hanggang sa pira-piraso, pinatag na parang isang papel. Samantala, sa tuktok, naramdaman ni na Micah Berger, Adam Berger, Melanie Berger,
at ng mga hanggal na iyon na may mali nang magsimulang gumalaw ang bundok Jongnan, at sumugod din sila pataas nang gumuho ang bundok. Wala na ang grabidad, naglaho ang agos ng oras, gumuho ang bundok. Sa paanan ng bundok kung saan nagluluto si Ryan Burger ng karne ng ahas, napaungol siya at sumugod papasok sa kuweba. Gayunpaman, ang kuweba ay natabunan na ng mga kalat, at hindi siya nakapasok sa loob ng maikling panahon. Sus Mariosep, Sumariosep, anong nangyari, anong nangyari, imposible, imposible. Natarante siya, nalilito siya, dahil imposible. Maging ang orasan ng oras o ang gravity gyroscope, sa katotohanan, ang mga ito ay mga natatanging kayamanan lamang ng mundo, hindi kayang pag-aralan, na ginawa lamang upang makatulong sa cultivation. Imposibleng mabasag ang gravity gyroscope, at ang pinong buhangin ng panahon ay hindi tinatablan ng hangin at ulan. Masasabing walang banal na kasanayan sa mundo ang makakasira sa gravity gyroscope o sa pinong buhangin ng panahon. Ngunit ngayon, wala na ang grabidad, nawala na ang daloy ng oras, nadurog at gumuho ang bundok Jongnan. Ano nga ba ang eksaktong nangyari? Ano ba talaga ang ginawa ni Nolan Burger? Swoosh! Lumipad palabas si Ryan Burger mula sa sirang kuweba, at pagkatapos, pasimpleng tumalon sa mataas na kalangitan. Tia Ryan, lumipad palapit sina Micah Burger at ang iba pa, takot na takot, anong nangyari? Gumuho na ang bundok, kagagawan lang yan ng lalaking yan. Sa sandaling ito, ang hanggal na si Ito ay nagpapakita rin ng mukha na puno ng takot. Siya nga pala ang lalaking iyon. Biglang tumawa ng malakas si Ito. Sa sandaling iyon, biglang sumanghal ng galit si Ryan Burger, pagkatapos ay marahas na inalog ang kanyang mga braso, mariing idiniin ang kanyang mga kamay, na sinundan ng mabilis na pagbubuhat, tumayo ka. Whoosh whoosh whoosh, ang gumuhong bundok Jongnan ay unti-unting nagsimulang tumaas, at hindi mabilang na mga piraso ng durog na bato ang nagsimulang tumaas. Kung ito ay ang nakaraan noong umiiral pa ang grabidad, hindi sana nakapagpataas ng bundok Jongnan si Ryan Burger, ngunit ngayon, dahil wala na ang grabidad, ang kanyang divine skills ay madaling kayang buhatin ang isang buong bundok. Bumangon, 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 taglay ang pinakamataas na supply ng mana, ang bundok Jongnan ay umangat ng daan-daang talampakan. Siyempre, ang mga bundok ay hindi na mga bundok ngayon, kundi mga inabandunang tambak ng lupa, na nawalan na ng kanilang mga hugis. Whoosh! Habang tumataas ang bundok Jongnan, si Ryan Burger ay nagiba ng anyo at naging isang guhit ng liwanag, bumulusok sa lupa, kasunod sina Micah Burger at iba pa. Kasabay nito, si Yusuf Zoc, na nasa Blue Sea at Cloud Sky, ay patuloy na nagbabantay sa sitwasyon sa labas. Nang makita niyang umaangat ang bundok Jongnan, isang tumitibok na palso ang sumabog sa kanyang mga sentido. Gamit ang malawak na divine skills ni Ryan Burger, bukod pa sa pag-angat ng kahit isang bundok, kahit 100 bituin ay kayang-kaya niyang itaas. Hindi maganda, pagkatapos niyang bumaba, walang ang susuriin niya ang lahat. Noong nagtatago ako sa Blue Sea at Cloud Sky sa Lower Realm, kayang hilahin ng mga Lower Heavenly Gods palabas ang Blue Sea at Cloud Sky mula sa kawalan. Ano pa kaya si Ryan Burger ngayon, bilang isang Diyosa? Sa makatuwid, gamit ang kanyang banal na kasanayan at banal na kamalayan, tiyak na matutuklasan niya ang aking asol na dagat at ulap na langit. Kapag nangyari iyon, malaking problema ang ay dudulot nito. Sa pag-iisip nito, kumabog ng malakas ang puso ni Yusuf Zoc, at sa biglaang pagngalit ng kanyang mga ngipin, nakatakas siya mula sa Blue Sea at Cloud Sky, nag-transform bilang parasitic light, muling lumubog sa katawan ni Nolan Burger, na yupi na parang isang papel. Siyempre, wala nang natitirang katawan si Nolan Burger, ngunit ang kanyang parasitic light ay binubuo ng mga microcell, parasitiko ang kalikasan, na mas maliit pa kaysa sa bakterya. Kaya naman, direkta siyang naparasito sa malapit ng mamuo at matuyo na dugo sa damit ni Nolan Burger na basang-basa ng dugo. Sa ganitong paraan lamang, sa pamamagitan lamang ng patuloy na pagiging parasitiko, hindi siya matutuklasan ni Ryan Burger, kung hindi, walang alinlangan na ngayon ang kanyang katapusan. Sa isang iglap, si Ryan Burger, kasama ang iba pa, ay nakarating sa ilalim ng Infinite Abyss. Gamit ang matalas na tingin, nakita ni Ryan si Nolan Burger, na parang papel na yupi. Buo ang damit ni Nolan Burger,
Ngunit ang kanyang ulo, katawan, at lahat ng kanyang mga buto ay naging alabok, kasabay ng isang malaking lawan ng sariwang dugo na umaagos sa lupa. Patay na ba si Nolan? Gulat na bulalas ni na Micah Berger at ng iba pa. Nagulat din si Ryan Berger. Paano nangyaring patay na si Nolan Berger? Hindi ba't siya ang may kagagawan nito? Paano siya namatay? Hindi. Maingat na hinanap ni Ryan Berger ang anumang bakas ng batas ng panahon at gyroscope ng grabidad, ngunit saan matatagpuan ang dalawang banal na artifact na ito? Mali pa rin. Pagkatapos ay pinakawalan ni Ryan Berger ang kanyang divine sense, at nagsagawa ng masusing paghahanap. Gayunpaman, matapos niyang suriing mabuti ang bawat sulok ng espasyo, wala siyang nakitang kakaiba. Buksan mo ako. Tatlong sunod-sunod na hampas ni Ryan Berger, at pagkatapos ng bawat hampas, 3 beses na nabasag ang kawalan, ngunit sa loob ng mga nabasag na kawalan na iyon, wala pa rin itong laman, walang makita. Huff! Huminga ng malalim si Ryan Berger, halatang mas naiirita, at walang tigil sa paglalakad pabalik-balik. May kakaiba. Tumawa ulit ang hanggal na si A2 sa sandaling ito, itinuro si Nolan Berger, yumuko na parang papel, at nagpatuloy sa pagsasalita ng kalokohan. Lumayas ka. Galit na ikinumpas ni Ryan Berger ang kanyang manggas, at si A2, ang hanggal, ay naligaw at naglaho. Nakakainis talaga, dahil si A2 ay panay ang tawa at kalokohan. Paanong hindi magagalit si Ryan Berger? Tiyo, ano na ang gagawin natin ngayon? Tanong ni Micah Berger na may nag-aalalang ekspresyon sa sandaling iyon. Dahil wala na ang grabidad at nagambala ang daloy ng oras, malamang na gumuho rin ang porma sayon sa tuktok ng bundok. Kaya naman, nawasak ang bundok Jongnan, nawasak din ang pinakasekretong lokasyon ng kanilang Berger clan. Pumikit sandali si Ryan Berger. Sa totoo lang, naguguluhan pa rin siya sa nangyari. Namatay si Nolan Berger, na walang iniwang ebidensya. At saka, bakit niya dinala rito si Nolan Berger? Umalis muna tayo, at hintayin ang angkan na magpadala ng mga tao para imbestigahan at asikasuhin ito, sabi ni Ryan Berger, alam na lumalala na ang sitwasyon. Ang bundok Jongnan ay katumbas ng isang sandata ng angkan, at ngayong wala na ang sandata, napakalaki ng kanyang responsibilidad, at napakabigat ng kanyang pagkakamali. Kung gayon, paano si Nolan? Itinuro ni Micah Berger ang naupong si Nolan Berger at nagtanong. Hindi mo na kailangang ilipat siya, hintayin mo na lang na ang mga tao ng angkan ang bahala. Ikinumpas ni Ryan Berger ang kanyang kamay at saka nanguna sa paglipad pataas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1346 na pagtakas patungong langit na kayukong nakasubsob si Yusuf Zoc sa ibabaw ng dagwang damit ni Nolan Berger, dahil kahit nakaalis na si Ryan Berger, patuloy pa rin niyang binabantayan ang lugar, kaya hindi nang ahas si Yusuf Zoc na gumawa ng anumang padalos-dalos na galaw at tahimik na naghintay na lamang ng pagkakataon. Samantala, ang daloy na nabuo mula sa gravity gyroscope at sands of time ay ganap ng sumanib sa kanya. Pakiramdam niya ay may nadagdag sa kanyang kaluluwa, ngunit hindi siya nang ahas na mag-eksperimento, kundi tiniis lamang ito. Pagkatapos ng isang araw at isang gabi, nang nagsisimula ng maubos ang kanyang pasensya, biglang isang madilim na anino ang bumaba. Tiningnan ni Yusuf Zoc ng mabuti at nakita niyang iyon ang gago sa nayon na si A2, na may pulang-pulang mga mata, kumikilos na parang baliw at may hawak na parang pangtadtad ng karne. Labis na mandurukot, tadteren kita hanggang mamatay. Sinimulan na talagang tadteren ng tandang ito ang dagwang damit ni Nolan Berger gamit ang pangtadtad ng karne. Kumabog ng malakas ang puso ni Yusuf Zoc dahil alam niyang isa itong gininto ang pagkakataon ang perpektong oras para gamitin ang parasitic technique kay ito. Pero hindi siya naglakas loob na gumalaw, dahil ang banal na sense ni Ryan Berger ay bumabalot pa rin sa lugar, na para bang balak niyang hayaan si ito na lumapit at pumutol. Tumawa ka, susmaryosep na mandurukot, tatadteren kita hanggang mamatay. Patuloy sa pagtadtad si Eito at tumatawa ng may masamang hangarin, tila sinapian ng kung ano, na nagpapakita ng nakakatakot na mukha. Matapos magpahinga ng halos kalahating oras, si Eito ay napuno ng pawis dahil sa sobrang pagod, at ang mga damit ni Nolan Berger ay hindi na makilala, at nagkagisan na lamang. Gayunpaman, hindi itinigil ni Eito ang kanyang mga kilos na pagpatay sa demonyo,
Sa halip, bigla niyang ibinaba ang kanyang pantalon, inilabas ang kanyang puti at malambot na bagay. Malakas na ulan, lunurin ka hanggang mamatay. Nako, halos sumabog sa pagkainis si Yusuf Zok, napakasama talaga ng ugok na ito. Pero napakagandang pagkakataon naman. Sa totoo lang, nabasang-basa si Yusuf Zok. Ang tuyong dugo ay nahalo sa ihi, na lumikha ng isang malaking putik na umabot din sa paanan ni Ito, na hindi niya pinansin. Nagtago si Yusuf Zok sa loob ng mabahong amoy, kasabay ng pag-agos ng likido papunta sa paanan ni Ito. Ikaw yung isa. Whoosh! Habang tumatagos ang likido sa sapatos ni Ito, sumugod din siya papasok. Pero pagkapasok pa lang niya sa loob, muntik na siyang mapatalon ulit palabas dahil sa sobrang baho, mas mabaho pa ang mga paa ni Ito kaysa sa ihi niya. Parang gusto nang mamatay at umiyak ni Yusuf Zok. Paano niya naranasan ang ganitong paghihirap? Sa kabila ng pagkakaroon ng dalawang mahalagang kayamanan, ang hirap ay hindi niya kayang tiisin. Nang inig si Ito, natapos umihi, saka tumingin sa paligid para tingnan kung patay na basang-basa ang mandurukot. Wala na, haha, nalunod hanggang mamatay, hahaha. Tumawa ng malakas si Ito. Sa itaas, hindi nakapagsalita si Ryan Berger. Hindi lamang hanggang si Ito, kundi baliw din siya, talagang nababaliw na si Ito. Ilang sandali pa, bumalik si Ito sa ibabaw, suot ang matagumpay na ekspresyon, patay na ang mandurukot. Natahimik ang lahat sa kanya. At sa sandaling iyon, biglang, isang malakas na pagbabago-bago ng enerhiya ang sumiklab mula sa space-time tunnel, na sinundan ng 12-dosenang mga tao na tumatalon. Nakita ni Yusuf Zok na kabilang sa mga dumating ay sina Jordan Berger at Cal Petty ng pamilya Berger, bukod sa iba pa, pawang mga mahuhusay na maestro mula sa pamilya Berger. Sa sandaling dumating ang mga taong ito, sumisid sila pababa ng walang pag-aalinlangan. Ang hourglass of time at gravity gyroscope ng pamilyang Berger ay higit pa sa mahalaga, ang mga ito ay walang kasing halaga, sukdulang kayamanan na nakuha ng kanilang mga ninuno. Ang pagkawala ng mga kayamanang ito ay parang pagkawala ng makapangyarihang pundasyon ng kanilang Berger clan. Pagkalipas ng halos kalahating oras, si Yusuf Zok, na nagtatago sa bangkay ni Ato, ay nakarinig ng isang dagandong, aba. Boom! Muling gumuho ang nakabitin at gumuguhong Southern End Mountain, di nagtagal ay biglang sumulpot si Jordan Berger sa kalangitan na parang baliw. Nagulat ang lahat nang makita si Jordan Berger, at lahat ay yumuko, hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Sumunod din sa kanya sina Gail Berger, Ryan Berger, at ang iba pa, tahimik at maingat. Nagsimula na ba ito? Nagsimula na ba? Tadhana, tadhana, haha. Biglang humagalpak sa malakas na tawa si Jordan Berger, pagkatapos ay biglang lumingon sa hanggal na si Ato at itinuro ang noo nito. Natigilan si Ato na parang hindi makagalaw. Ha, mahinang bulalas ni Jordan Berger. Anong problema, ama? Tanong ni Gail Berger. Tingnan mo ang magulong mga alaala niya at tingnan mo kung sino itong halimaw na pinag-uusapan niya. Sabi ni Jordan Berger, sabay bawi ng kamay sa kakaibang paraan. Sina Gail Berger, Ryan Berger, at iba pa ay nagpatuloy din sa soul search Ato. Maya-maya, lahat ay nagmukhang nalilito dahil, sa magulong alaala ni Ato, noong unang beses niyang tiningnan si Nolan Berger, doble ang nakita niya. Tunay nga, sa paningin ng hanggal na si Ato, naroon si Nolan Berger, ngunit may isang madilim na anino sa loob ng katawan ni Nolan Berger, parang isang demonyo, malabo, napakadilim, at nakakatakot, tunay na kahawig ng isang paylay na multo. Ano ba ang sitwasyong ito? Nagulat ang lahat. Pagkamatay ni Nolan Berger, nanatili ang anino hanggang sa si Ato ay sumipsip at umihi, saka lamang nawala ang anino. Namatay ba talaga ang halimaw ni Ato? Hindi rin maintindihan ni Jordan Berger ang nangyayari. Totoo nga bang umiral ang anino sa loob ng katawan ni Nolan Berger? Totoo ba ito o peke? O kathang-isip lang ba ito ni Ato? O baka may isang kataas-taasang nilalang na sumikop sa katawan ni Nolan Berger? Patay na ang multo, naiihi ko pa yan hanggang sa mamatay, hihihi, hanggal na sagot ni Ato. Babalik ako at tatanungin ang ninuno tungkol dito, tara na, umiling si Jordan Berger, hindi maintindihan, kaya kinailangan niyang tanungin ang kanyang ama kung ano ang kababalaghang ito,
at hinampos niya ang kawalan at umalis ng mag-isa. Tara na rin tayo, Micah, bumalik na kayo sa clan ng mag-isa. Matapos umiling, umalis na rin si Gale Burger kasama ang iba. Wala nang kahulugan ang lugar na ito. Mula sa puntong ito, nagsimulang hamina ang kapalaran ng pamilya Burger. Matapos huminga ng malalim, sumulyap si Ryan Burger kay Micah Burger at sa iba pa, saka malamig na sinabi, Micah, hayaan mo silang bumalik sa clan, huwag mo silang pansinin. Isa rin itong uri ng pagsubok para sa mga hanggal. Naiintindihan ko. Tumanggo sina Micah Burger, Adam Burger, at Melanie Burger at pumasok sa space-time tunnel. Nagtinginan ang mga walang muwang bago pumasok sa space-time tunnel. Pagkatapos ng 3 oras, lumabas ang grupo mula sa Shepherd Mountain. Lumipad palayo si Micah Burger kasama ang 2 babae, at nang walang sinumang namamahala, lumipad din pahilaga ang mga hanggal. Mga 10,000 matapos lumipad ang grupo ng mga hanggal, isang hindi maaninag na alikabok ang nahulog mula sa mga paa ni Ato, marahang damapo sa hamog sa dulo ng isang puno, at gamulong pababa kasama ng hamog patungo sa isang pugad ng ibon sa puno. Klap klap klap, sa sandaling tumulo ang hamog sa pugad, isang puting ibon na nakahiga roon ang biglang naging masigla, ikinakampay ang mga pakpak bago lumipad sa kalangitan. Ito si Yusuf Zoc, gamit ang mahiwaga at malas na parasitic technique, na nagbigay daan sa kanya upang makatakas kahit mula sa pinakamakapangyarihan at matataas na nilalang ng hindi napapansin, kahit si Jordan Burger. Napakalakas. Hindi napigilan ni Yusuf Zoc na purihin ang kapangyarihan ng parasitic technique, dahilan para kaya niyang maglakbay kahit saan sa mundo. Lumipad pa kanluran ang puting ibon, inilayo ang sarili mula sa grupo ng mga hanggal. Pagkatapos lumipad ng 3 araw at 3 gabi, nang ineg ang ibon, at biglang lumitaw sa itaas ng ulo nito ang isang higanteng itim na tigre, kasama si Gale Burger na sumusulpot sa likod nito. Bumagsak pababa ang puting ibon ngunit pagkatapos mahulog ng ilang yarda lamang, nabawi nito ang kanyang katinoan at lumipad palayo habang ikinakampay ang mga pakpak nito. Hahaha, humagalpak ng tawa si Gale Burger, balik sa walang hanggang lungsod. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1347 malapit ng iluklok bilang hari matapos makatakas patungo sa pag-akyat, tumayo si Zhao Yi sa likod ng itim na tigre at nagpakawala ng isang mahaba at abot langit na alulong. Ang kanyang paglalakbay patungong bundok Zhongnan ay nagdulot sa kanya ng napakalaking kalamangan, at bagamat may mga sorpresa sa daan, walang panganib na dumating. Siyempre, dahil din dito ay nasaksihan niya ang kakilakilabot na kapangyarihan ng evil parasite technique. Naglakbay si Ember Vance sa ibang bansa nang walang pag-aalala sa kaligtasan, dahil dala niya ang isang anting-anting na ipinagkaloob ng nakatatanda ng pamilyang Burger, pati na rin ang ilang likas na espiritual na kayamanan, kaya posible pang ang makayanan niya ang isang superior divine master. Ngayong alam na niyang ligtas na siya, ang pagkikita nilang muli ay usapin na lamang ng panahon. Determinado siyang makabalik sa Eternal City at makahanap ng paraan para makakuha ng 5 pang Heavenly Patching Stones. Ang Heavenly Patching Stone sa subasta ay isang bagay na determinado niyang makuha. Pagkalipas ng 2 araw, lumipad ang itim na tigre sa ibabaw ng malawak na hanay ng bundok, isang hanay na imposibleng makita mula dulo hanggang dulo, at tinapik niya ang likod ng itim na tigre, hudyat na dapat na itong lumapag. Pinili ng itim na tigre ang isang tuktok ng bundok para madapuan, pagkatapos ay humiga sa lupa at nagbabantay, habang si Zhao Yi ay agad na umupo nang nakakross ang mga paa, at pagkatapos ay biglang lumawak ang kanyang kaharian. Whoosh! Sa sandaling lumawak ang kanyang realm, agad na bumilis ang daloy ng oras sa loob nito. Ang mga time sand na nakuha niya ay mga piraso lamang na kayang bumilis ang oras, itinuturing na mga kamangha-manghang bagay. Ngayong pinagsama na ang mga ito sa kanyang katawan, maaari na rin niyang direktang mapabilis ang daloy ng oras. Napakabilis, ang agos ng oras, magaling, magaling, magaling. Masayang papuri ni Zhao Yi ng 3 beses. Sa ganitong bilis ng daloy ng oras, kahit na maging isang banal na hari siya at pagkatapos ay bumalik sa walang hanggang lungsod, hindi pa huli ang lahat. Subukan natin ang grabidad. Sa isang naisip ni Zhao Yi, ang kanyang atensyon ay natuon ng husto at bigla niyang inabot ang kamay ng kataas-taasang langit, at humahampas patungo sa kabilang tuktok ng bundok.
Hindi talaga tumama ang kamay ng kataas-taasang langit sa tuktok, isa lamang itong kathang-isip na sampal, ngunit, dahil sa ilusyonaryong galaw na ito, isang grabidad na bilyon-bilyong beses na mas malakas ang direktang bumagsak sa tuktok ng bundok na iyon, at ito ay naiupi sa gitna ng isang malakas na dagandong. Ang hampas ng palad na ito ay taglay ang kataas-taasang kapangyarihan ng Heavenly Daw at pantay na pinatibay ng napakalakas na grabidad. Kaharian, grabidad. Whoosh! Isang napakalakas na grabidad ang lumitaw sa buong katawan ni Zhao Yi, at maging ang ulo ng itim na tigre ay bumagsak sa lupa dahil sa lakas. Labanan mo, subukang tumayo o lumipad. Utos ni Zhao Yi. Umungol ng malakas ang itim na tigre, kasabay ng isang bagyong bumuhos, at nang manginig ang katawan nito, sunod-sunod na malalakas na tunog ng pagsabog ang lumitaw. Dahan-daang umangat ang mga paa nito, ngunit may matinding kahirapan. Walang silbi. Sa isang bigla, matapos pumikit ng isa o dalawang hininga, ang itim na tigre ay bumagsak pabalik sa lupa, hindi makagalaw, at nagsabi, "Guro, ang grabidad na ito ay masyadong dominanti. Hindi ako makatayo ng tuluyan, lalo na ang lumipad." Napakagaling. Tumanggaw si Zhao Yi sa kasiyahan. Ang itim na tigre ay isang Junior Divine Emperor, at ang lakas nito ay maaaring hindi siya mapigilan ng 100 Junior Divine Emperor. Ngunit ngayon, sa ilalim ng sarili niyang grabidad, hindi na nito kayang pigilan. Ano ang ibig sabihin noon? Nangangahulugan ito na kaya niyang agad na talunin ang kahit sinong Junior Divine Emperor. Walang sino man ang maaaring maging kalaban niya. Nakakasuka. Biglang umalangaw-ngaw sa isipan ni Zhao Yi ang boses ni Gale Burger. Kasama na ngayon ni Gale Burger ang katawang ito ni Zhao Yi. Hihihi. Tumawa si Zhao Yi. Guro, isa ka lamang mababang Diyos sa langit. Isang mababang Diyos sa langit, gaano kalaki ang pagkakaiba sa isang Junior Divine Emperor? Hindi man lang ito kayang kalkulahin gamit ang mga landas. Pero ngayon, kahit ang isang Junior Divine Emperor ay hindi kayang tiisin ang iyong gravity, Diyos ko. Guro, anong klaseng halimaw ka? Marahil dahil matagal na silang nag-uusap at dahil madaling lapitan si Zhao Yi, naging maayos naman ang relasyon nilang dalawa, hindi natakot si Gale Burger kay Zhao Yi at tanging pasasalamat at pagsunod na lang ang nararamdaman niya. Hahaha, isa lang bang mababang Diyos sa langit? Kung gayon, hayaan mong umakyat ako sa ranggong kapantay ng sa iyo. Nang bumaba ang boses ni Zhao Yi, agad siyang nagpalit ng anyo bilang parasitic light at mabilis na lumabas, lumubog sa blue sea at cloud sky. Pagkatapos, ginamit niya ang time acceleration sa loob ng blue sea at cloud sky upang linangin ang Divine Peaches at magtanim ng iba't ibang bihirang kayamanan. Matapos magtanim ng 7 araw at gabi, nang walang ideya kung ilang Divine Peach trees na ang kanyang itinanam, sinimulan ni Yusuf Zok na pitasin ang mga ito at kainin ang mga ito habang siya ay namimitas. Walang humpay na pagkain, desperado na kumakain. Dati, ang pagkain ng mahigit 8,000 peach ay nag-aangat lamang sa kanya sa Lower Heavenly God, kaya para makaakyat sa Divine King, natakot siya na kakailanganin ng 10,000 beses sa 8,000 peach. Gayunpaman, maaari niyang patuloy na itanim ang mga Divine Peach at ituring ang pinakabihirang Divine Peach sa mundo na parang bigas. Matapos kumain ng walang tigil sa loob ng 18 araw, napuno muli ang kanyang dantian, at nang manginig ang butil ng putik sa kanyang dantian, nalaglag ang panlabas na patong nito at naging purong lila. Gitnang Diyos ng langit, huminga ng malalim si Yusuf Zok at saka tumingin sa bundok ng mga banal na peach na nakasalansan sa harap niya ng may pagduduwal. Sa katunayan, 3 beses siyang samuka sa 18 araw na iyon, minsan dahil sa labis na pagkain, at 2 beses dahil sa pagduduwal. Kung hindi lang para umangat ang kanyang antas, hindi na sana siya muling kakain ng mga peach sa buong buhay niya. Pero wala na siyang ibang pagpipilian, sa kasalukuyan, ang tanging paraan para makaabante siya ay sa pamamagitan ng pagkain ng Divine Peaches. Bukod pa rito, habang mas marami siyang kinakain, mas nagiging hindi epektibo ang Divine Peaches. Marahil para sa ibang mga Divine Emperor o maging sa mga mandirigma ng Divine Lord Realm, ang mga Divine Peaches ay may taglay na napakalakas na puwersa, na kayang tumulong sa kanilang pagsasanay at mapataas ang kanilang kapangyarihan, ngunit ngayon para kay Yusuf Zok, ang isang Divine Peach ay maaaring maihahalin tulad na lamang sa isang Spirit Stone.
Siyempre, hindi bumaba ang kalidad ng Divine Peaches, lalo lang siyang nagiging immune sa mga epekto nito habang mas marami siyang kinakain. Ito rin ay dahil masyadong espesyal ang kanyang dantian. Ang sining ng paglinang sa Diyos na ipinapadala ng mga purple blood beads ay malamang na mas malakas kaysa sa anumang divine arts na isinasagawa ng mga controller. Ito ay kakaiba sa mundo, at ang sabihing ito ay isang mana mula sa langit na daw ay hindi magiging labis na pagpapahayag. Matapos makamit ang antas ng Middle Heavenly God, nagpahinga lamang si Yusuf Zok sa oras na kailangan niya para uminom ng isang tasa ng tsaa dahil hindi siya nang ahas na magpahinga ng masyadong matagal. Habang tumatagal ang kanyang pagpapahinga, lalo siyang natatakot na baka wala na siyang lakas ng loob na kumain muli ng Divine Peaches. At pagkatapos kumain ng Divine Peaches sa pangalawang pagkakataon, hindi siya tumigil sa loob ng 180 araw. Siyempre, 180 araw ang lumipas para sa kanya, ngunit wala pang kalahating araw ang lumipas sa labas dahil ginamit niya ang time acceleration. Kung kailan hindi niya alam kung ilang Divine Peaches na ang naubos niya, halos maubos na ang bundok ng Divine Peaches sa harap niya, isang biglaang kaba ang lumabas mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kasunod ang kakaibang tunog mula sa kanyang kaluluwa, na parang may nabuksan. At saka, biglang bumilis ang tibok ng puso niya, isang pakiramdam ng pang-aapi, panganib, at isang pahiwatig ng kamatayan ang lumitaw. Ito ang tagapagbalita ng paparating na kapahamakan ng Hari ng Diyos. Biglang iminulat ni Yusuf Zok ang kanyang mga mata. Sa wakas ay naharap na niya ang kapahamakan ng Hari ng Diyos, malapit ng igawad ng makalangit na daw ang pagkahari. Ang banal na hari, nakilala rin bilang hari na iginawad ng makalangit na daw. Sinasabing sa sandaling igawad sa iyo ang pagkahari ng makalangit na daw, ikaw ay bibigyan ng isang batas, at ang batas na iyon ang magiging iyong kapalaran. Ang bawat banal na hari ay may sariling batas ng kapalaran, na hindi mo kailangang sanayin, ito ay isang regalo mula sa makalangit na daw. Ang ilang mga tao ay tumatanggap ng napakalakas na mga batas, ngunit ang iba ay maaaring makitang ang kanilang mga batas ay pangkaraniwan lamang sa pinakamabuti. Tanging ang mga haring iginawad ng makalangit na daw ang nagsisimulang humakbang papasok sa hanay ng mga dakilang tao, o masasabi mong, ito ang tunay na simula ng kanilang paglalakbay sa paglilinang. Bilang isang haring iginawad ng makalangit na daw, bibigyan ka ng isang batas, at dahil ito ang iyong sentro, magbubukas ka ng isang bagong buhay ng paglilinang. Iyan ang ibig sabihin ng maging isang hari na iginawad ng makalangit na daw, sinasang ayunan ka ng makalangit na daw, ipinagkakalob sa iyo, inaayos para sa iyo. Hindi ko maaaring tawirin ang kapigatian dito. Dapat akong pumunta sa itaas ng mga bituin, kung hindi, baka madala ko ang kadena ng kalamidad ng pagkawasak. Pagdating ng panahong iyon, mabilis na lilipad ang iba batay sa lokasyon kung saan lumilitaw mula sa bahaghari, at makikita nila ako. Sa pag-iisip nito, agad na tumakas si Yusuf Zok mula sa dagat na asol at langit na may ulap. Sumakay sa isang itim na tigre at isinama si Gale Burger, sumugod siya patungo sa malawak na kawalan. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1348 ikalawang pagbubukas. Alam na alam ni Yusuf Zok na ang kanyang kapigatian ay naiiba sa iba, ang iba ay naharap sa mga karaniwang kapigatian, habang siya ay naharap sa Edmund Frost Destruction Chain Tribulation na ikinagagalit ng mga may talento. Matapos niyang matagumpay na malagpasan ang kapigatian ng Diyos, lumitaw ang makukulay na ulap at liwanag sa lahat ng langit at napakaraming kaharian. Sa makatuwid, kung magtatagumpay siya sa Divine King Tribulation, tiyak na magkakaroon din ng makukulay na ulap at mga ilaw. Bagamat wala sa gitnang rehiyon ang kasalukuyan niyang lokasyon, isa pa rin itong lugar na siksikan ang populasyon. Kaya, kung magtatagumpay siya sa kanyang kapigatian, tiyak na may mga Panginoon na darating dito sa isang iglap, at sa oras na iyon, matutuklasan na siya. Bago siya tunay na naging makapangyarihan, ayaw niyang matuklasan o magdala ng labis na problema sa kanyang sarili. Kaya, kinuha niya sina Black Tiger at Gale Burger at sumugod paakyat sa kawalan. Ang isa pang dahilan ng kanyang kasabikan na makamit ang banal na pagkahari ay, sa katunayan, ang pagkapit sa isang pag-asa. Dahil noong una niyang Destruction Tribulation, na-activate ng Blue Lightning ang 4 sa kanyang Purple Blood Beads,
kaya ang Divine King Tribulation na ito ay maaaring magdulot din sa kanya ng hindi inaasahang sorpresa. Kahit na nabuksan na niya ang 62 purple blood beads, hindi pa rin ito sapat, napakahina pa rin. Ang kanyang kasalukuyang pinagsamang lakas ay maaaring sapat na upang talunin ang isang Junior Divine Emperor, o kahit isang Mid-Tier Divine Emperor, ngunit laban sa isang Superior Divine Emperor, tanging pagtakas lamang ang magagawa niya. Kaya naman, kailangan niyang ipagpatuloy ang pag-unlock ng mga purple blood beads, hanggat kaya niya. Swoosh swoosh swoosh, dala ang itim na tigre at si Gale Burger, umakyat siya sa itaas ng 7 araw at gabi, nadaanan ang hindi mabilang na madilim na mga bituin, at kalaunan ay huminto sa walang katapusang kawalan, at agad na pinakawalan ang kanyang telekinesis upang matakpan ang kalahati ng mabituing kalangitan. Walang tao rito, kung gayon teren at tawirin natin ang kapigatian. Nang walang makitang malapit, direktang iginulong ni Yusuf Zoc sina Gale Burger at Black Tiger papunta sa Blue Sea at Cloud Sky, pagkatapos ay sa pagpikit at muling pagmulat ng kanyang mga mata, nagsimulang pumutok ang kanyang buong katawan, napapaligiran ng isang umiikot na malakas na hangin. Kasabay nito, kahit walang mga ulap sa mga bituin, habang tumataas ang kanyang aura, biglang lumitaw ang hangin at mga ulap, kasabay ng kidlat na kumikislap at dumadagandong ang kulog sa loob ng mga ito. Ang maitim na ulap ay lalong nagbabanta. Pinalawak ni Yusuf Zoc ang kanyang nasasakupan at nagtayo ng maraming patong ng depensa, dahil kailangan niyang tiyakin ang kanyang lubos na kaligtasan. Kinuha pa niya ang kanyang Heavenly Patching Stone. Ang Heavenly Patching Stone ay hindi lamang isang umaataking magic treasure na may walang kapantay na kapangyarihan, kundi kaya rin itong tiisin ang mga atake ng kidlat. Ayon sa alamat, ang Divine King Destruction Tribulation ay bihirang malampasan ng sinuman. Maraming mga henyo ang namatay sa panahon ng kapighatsang ito. Masasabing sa 10,000 tao, 9,999 ang mamamatay, kaya hindi nang ahas si Yusuf Zoc na maging pabaya. Ang kayamanan at buhay niya at ng kanyang pamilya ay nakasalalay lahat sa kanya, kaya paano niya magagawang maging pabaya? Boom! Umalangaw-ngaw ang mahinang tunog ng kulog, na nasa itaas mismo ng ulo ni Yusuf Zoc sa layong mga 12 metro lamang. Kasabay ng pagkulog ay ang hindi maipaliwanag na pagbilis ng tibok ng puso niya. Lagok, pagkahinto ng kulog, ang unang kidlat ay tumama. Asol na kidlat. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yusuf Zoc, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng matindi, dahil umaasa siyang ang asol na kidlat na ito ay magdudulot muli sa kanya ng sorpresa. Boom! Tinamaan ng asol na kidlat ang kanyang depensa, at pagkatapos ng patuloy na pagkawasak, ang mga depensang itinayo niya ay nawasak na parang mga marupok na manok na gawa sa luwad at mga asong gawa sa palayok. Tapos tumagos ang asol na kidlat sa crown chakra niya. Hum. Tagumpay, at isa itong magandang sustansya para sa aking mga purple blood beads. Habang tumatagos ang kidlat sa kanyang crown chakra, ang natitirang mga purple blood beads sa kanyang isipan ay nagsimulang pumutok ng malakas, parang mga string ng paputok, na parang nakuryente, na may walang katapusang enerhiyang hinihigop ng mga purple blood beads. Pero hindi pa sapat, haha, sige lang. Tumawa ng malakas si Yusuf Zoc. Sa pagkakataong ito, nang hindi naghahanda ng depensa, ibinuka niya ang kanyang mga braso, hinayaan ang pangalawang kidlat na tumama, ang kuryenteng dumadaloy ng malalim sa kanyang kaluluwa. Hum, patuloy na kumikinang ang mga purple blood beads, ngunit hindi pa rin ito nabubuksan. Tumama ang ikatlong kalampag, at tuluyan ng nakahinga ng maluwag si Yusuf Zoc, dahil tila hindi sapat ang dami ng kuryente, hindi na niya kailangang magdepensa. Nasipsip ng purple blood beads sa kanyang isipan ang lahat ng kidlat at hindi pa rin ito sapat, kaya tiyak na mas kaunti pa ang magagawa nila kung may depensa siya. Sumuko siya sa depensa, sumuko sa paglaban, at hinayaan ang asol na mapanirang kidlat na paulit-ulit na tumama. Ang pang-4, ang pang-5, ang pang-6, boom, crack, nang pumasok sa utak niya ang ika-6 na bughaw na kidlat, isang kalabog ang sumabog sa buong katawan niya. Pagkatapos, kasabay ng isang humuhuni, nabuksan ang ika-63 purple blood bead. Whoosh, bumuhos ang lilang ulan sa Blue Sea at Cloud Sky. At sa oras na ito, bumagsak ang ika-7, ika-8, at ika-9 na kidlat. Tatlong magkakasunod na atake,
Napakalakas, masasabing kahit isang Divine Emperor ay hindi maglalakas loob na hawakan ang asol na kidlat na ito, dahil ito ay Destruction Lightning, na may layuning lipulin ang lahat. Nakalulungkot, nang makilala ang mahiwagang Purple Blood Beads, maging si Destruction Lightning ay naging masunurin lamang, nagsisilbi lamang na magbigay ng sustansya, na nag-aalok ng isang malakas na sustansya kay Yusuf Zok. Marahil sa mundong ito, si Yusuf Zok lamang ang walang nagawa sa kanyang pagsubok sa pagtawid sa kapigatian, kundi ang tamasahin lamang ang proseso. Bumagsak ang ika-10 kidlat. Ang kapahamakan ng Hari ng Diyos ay ang pagsubok ng 200, na umaabot sa 18 hampas, kaya't nalampasan na ni Yusuf Zok ang kalahati nito. Ang pang-11, pang-12, pang-13. Ang lahat ng kidlat ay hinigop ng mga Purple Blood Beads, na patuloy na nag-iipon ng enerhiya. Ang ika-14, ika-15, buzz, crack, bumukas ang ika-64 na Purple Blood Bead, at pagkatapos ay isang daloy ng impormasyon ang dumaloy sa kaibuturan ng isipan ni Yusuf Zok. 64 sa kanila. Bulalas ni Yusuf Zok, nanginginig ang katawan sa kaba. Kung ang kalamidad na ito ng pagkawasak ay patuloy na makakapag-activate ng kanyang Purple Blood Beads, hindi ba't kakailanganin na lang niyang mag-focus sa kanyang cultivation sa hinaharap, nang hindi na kailangang maghanap ng mga bagay tulad ng Heavenly Patching Stones. Kapag ang isang banal na hari ay umakyat sa pagiging banal na emperador o isang banal na emperador sa pagiging banal na soberano, may mga pagsubok na makakatulong sa kanya na ma-activate ang mga Purple Blood Beads. Nang ma-activate ang 64 na Purple Blood Beads, ang lakas ni Yusuf Zok ay agad na tumaas ng 3 beses sa orihinal nitong lakas, at kasama ng nakaraang 63, ang kanyang personal na kapangyarihan ay epektibong tumaas ng 9 na beses. Siyempre, sa oras na ito, wala siyang libreng oras para suriin kung ano ang kaakibat ng impormasyon, ni para subukan kung gaano na talaga siya kalakas. Ang ika-16 na kidlat ay tumama, na sinundan ng ika-17 at ika-18. Nang matapos ang pangwakas na ika-18 atake, hindi na siya nag-activate ng kahit anong Purple Blood Beads. Hindi sapat ang enerhiya mula sa kidlat, at higit pa rito, mas malaki ang enerhiyang kailangan para ma-activate ang bawat kasunod na Purple Blood Bead. Nang tumama ang ika-18 kidlat, ang mga ulap ng kalamidad ay agad na naging makukulay na ulap, at kasabay nito, habang nakatingin si Yusuf Zok sa mabituing kalangitan, ay natuklasan niyang ang mga bituin ay kumikislap din ng makukulay na ilaw sa sandaling iyon, napakaganda at nakasisilaw. Samantala, sa ibabaw ng makalangit na kontinente, ang makukulay na ulap ay lumutang at isang bahaghari na may 7 kulay ang lumawak sa abot tanaw, ang tanawing ito ay isang palabas, isang kamangha-manghang tanawin ng mundo. Lahat ng mga Diyos ng kaharian sa langit, yaong mga may matataas na katayuan, yaong mga nasa mababang antas, lahat ay nakatingala sa langit, kasama ang maraming tao na nakanganga sa pagkamangha. At ang mga halimaw na eksperto mula sa 8 mahusay na pamilya, nanlaki ang kanilang mga mata sa gulat. Ito ang 200 na kalamidad ng pagkawasak. Imposible. Anong nangyayari? Sino ito? Ang huling pagkakataon na naganap ang 100 na kalamidad ng pagkawasak ay ilang dekada pa lamang ang nakalilipas, wala pang 1 siglo ang lumipas, paano magkakaroon ng makukulay na ulap ng 100 na kalamidad ng pagkawasak ngayon? Mag-imbestiga kayo agad, kailangan nating malaman kung sino ang taong ito. Sa ibabaw ng engranding mansyon ng pamilya Torres, nabigla rin si Landon Torres, dahil napakabilis nito, mula sa isang mababang Diyos sa langit patungo sa isang banal na hari, wala pang 1 siglo ang lumipas. Sino kaya ang taong ito, na 2 beses na nakaligtas sa kalamidad ng pagkawasak? Hindi maaaring siya iyon, pero siguradong nakarating na siya sa Heavenly Realm. Huminga ng malalim si Landon Torres at sinabing, ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 1349 na muling na-upgrade ang Essence. Do walang ideya si Yusuf Zok na ang Heavenly Realm ay nagkakagulo na, hindi mabilang na tao ang nag-iisip kung sino ang kakatapos lang makaranas ng pangalawang mapaminsalang kapigatian. Lalo na ang malalaking putok ay nanginginig sa takot. Alam na ang pamilya Torres ay sumikat dahil kay Landon Torres, na pumupukaw ng matinding inggit sa iba pang 7 dakilang pamilya, dahil alam ng lahat na kung magpapatuloy ang paglago ni Landon Torres, tiyak na malalampasan niya ang mga pinuno ng angkan ng 8 dakilang pamilya,
at may mga bulong-bulungan pa nga na ang mga haharap sa magkakasunod na kapahamakan ay maaaring maghangad na maging bagong tagapamahala. Ang bagong controller, na higit pa sa mga nasa God Sovereign level, isang maalamat na figure. Siyempre, hindi alam ng mga ordinaryong tao kung maaari bang maging taga-kontrol ang isang tao, at kahit ang mga nakatataas sa pamilya ay hindi alam. Marahil ang mga pinuno lamang ng angkan ang may kaalaman. Ang pamilya Torres, sa unang pagkakataon, ay nagpatawag ng isang lihim na pagpupulong na dinaluhan lamang ng kanilang mga makapangyarihang nasa respect level. Sa kanila, tanging si Landon Torres lamang ang nasa Divine Emperor level, na parang kahit isa siyang Superior Divine Emperor, ang kanyang lakas ay walang kapantay kahit ang isang pangunahing God Sovereign. Kailangan nating tukuyin at lipulin ang taong ito. Deklarasyon ni Nelson Torres, ang kasalukuyang nanunungkulan na pinuno ng pamilyang Torres, malamig ang boses habang inilalabas ang pangwakas na utos. Walang sumalungat sa kanya. Kahit si Landon Torres ay hindi nagsalita, ngunit may ilang tao na tumingin kay Nelson Torres na may nagtatakang ekspresyon, gustong marinig ang kanyang detalyadong paliwanag. Totoo ang mga tsismis, seryosong sabi ni Nelson Torres, para maging taga-kontrol, kailangan mong malampasan ang magkakasunod na kapwa-pahamak na paghihirap. Kapag nalampasan mo na ang lahat ng paghihirap, ikaw na ang taga-kontrol. Noon, ang From Sky, matapos makaligtas sa kanyang pangalawang sunod-sunod na kapwa-pahamak na kapigatian at maging isang Divine King, ay pinangunahan ang iba pang 7 dakilang pamilya upang maglabas ng mga gawain ng pagpatay. Sa paglipas ng mga taon, ang From Sky ay naharap sa maraming tangkang pagpatay, patuloy na nagbabantay laban sa palihim na pagsisiyasat ng mga super assassin na iyon mula sa 7 pamilya. Nang banggitin ni Nelson Torres ang From Sky, ang tinutukoy niya ay si Landon Torres, na ang pangalang pangpagkapanganak ay Quezon Torres. Sa katunayan, sa paglipas ng mga taon, si Landon Torres ay naharap sa iba't ibang tangkang pagpatay, lahat mula sa mga miyembro ng iba pang 7 dakilang pamilya. Hindi papayagan ng 7 dakilang pamilya na umiral ang isang tulad ni Landon Torres, dahil ang kanyang pag-iral ay gamulo sa balanse ng 8 dakilang pamilya. Gayunpaman, pinrotektahan ng mabuti ng pamilya Torres si Landon Torres sa mga nakalipas na taon, kaya naman buhay pa rin siya hanggang ngayon. At ngayon, dahil sa isa na namang sumisira sa balanse, ang pinakamahalaga ay hindi pa nila alam kung sino ang taong ito, kaya kailangan nila itong patayin, pigilin ang banta sa simula pa lang, para mapanatili ang lakas ng pamilya Torres. Kung balang araw ay malalampasan ni Landon Torres ang respect tribulation at maging ang taga-kontrol, magagawa ng pamilya Torres na mangibabaw sa 7 dakilang pamilya, na lahat ay yuyuko at manampa ng katapatan. Dahil sa kasalukuyang mundo, wala sa 8 dakilang pamilya ang may taga-kontrol, kahit na buhay pa ang mga ninuno ng 8 pamilya, hindi sila maaaring lumitaw sa mundo, o marahil, nawala sila ng walang bakas. Kaya kung may lilito na ika-9 na controller, sino ang magkakaroon ng huling desisyon sa Heavenly Realm? Siyempre, ito ang magiging ika-9 na controller. Kaya naman, hindi kukonsintihin ng pamilya Torres ang anumang aksidente o hahayaan ang anumang istorbo sa balanse. Sige, alam ko na ang gagawin ko ngayon. Sa ngayon, isantabi muna ang lahat ng mga bagay na may kinalaman sa pamilya. Kailangan muna nating hanapin ang taong naging banal na hari at nagtiis ng mapanirang magkakasunod na kapigatian, sabi ng tagapagsalita, si Jagger Torres, ang bunsong kapatid ng pinuno ng angkan na si Nelson Torres, na responsable sa pagpatay, pag-eespiya, at iba pang mga sikretong misyon ng pamilya. Lahat kayo, makipagtulungan kay Jagger Torres. Utos ni Nelson Torres sa malalim na boses. Opo, yumuko ang lahat at sumunod sa utos. Kuwait. Habang nagpupulong ang pamilya Torres, palihim ding nagpapatawag ng kani-kanilang mga pagpupulong ang pamilya Goodman, pamilya Nash, pamilya Berger, pamilya Schwartz, pamilya Watts, pamilya Arellano, at iba pang 7 dakilang pamilya. Siyempre, halos pareho lang ang mga paksa ng kanilang mga pagpupulong, ang patuloy na maghanap ng mga pagkakataon upang patayin si Landon Torres ng pamilya Torres, at magpadala ng maraming tauhan ng panektik upang makalusot at mag-espiya sa loob ng angkan ng Torres. Kahit hindi nila mapatay si Landon Torres, kailangan pa rin nilang manatiling may alam tungkol sa mga pinakabagong aktibidad at kinaroroonan nito.
Dahil tatawid si Landon Torres sa Respect Tribulation upang umakyat sa antas ng God Sovereign, ang sandaling iyon sa kanyang kapigatian ang magiging pinakamagandang pagkakataon upang patayin siya. Sa makatuwid, hanggat nalalaman natin kung saan kinakaharap ni Landon Torres ang kanyang paghihirap, malaki ang posibilidad na magtagumpay. Ang pangalawang gawain ay hanapin ang individual na ito na umakyat sa antas ng banal na hari. Hindi siya dapat maliitin, dahil sa kabila ng kanyang kamakailang pagsisimula, mas lalo pa siyang kahanga-hanga. Sa loob ng wala pang isang siglo, siya ay umangat mula sa God Realm patungo sa Divine King Realm, isang walang kapantay na tagumpay sa kasaysayan ng Heavenly Realm. Walang sino man ang nakamit ang katayuan ng Divine King sa ganoong kaikling panahon, kahit ang kanilang mga ninuno. Kaya naman, habang ang taong ito ay hindi pa nagiging makapangyarihan, kung gagawin niya ito, siya ay magiging hindi mapigilan at maaaring magdulot ng kapahamakan para sa kani-kanilang mga pamilya. Mabilis na natapos ang mga pagpupulong sa pagitan ng 8 dakilang pamilya, at ang bawat angkan ay nagtalaga ng magkahiwalay na sangay upang hawakan ang bagay na ito tungkol sa bagong banal na hari. Bukod dito, ang mga pribadong puwersa sa Heavenly Realm, tulad ng pinuno ng Changsan Residence na si Thunderbolt Bids, ang kilalang-kilalang bandidong si Li Hu mula sa Zumi Mountain, at iba pang mga nakatago ngunit walang kapantay na eksperto, ang mga Giants, ay nagpaplano rin ng kani-kanilang mga pukana. Ang intensyon ni Li Hu mula sa bundok Zumi ay hanapin ang binatang ito na 2 beses nang nakaligtas sa mapaminsalang mga kalamidad at protektahan siya, sa pag-asang balang araw ay makalaban sa 8 dakilang pamilya sa pamamagitan ng kanyang tulong. Sa kabilang banda, naniniwala si Thunderbolt Bids na ang bagong lumitaw na banal na hari ay isang sumpa sa halip na isang biyaya para sa kaharian ng langit. Walang dad ang magsisimula ang 8 dakilang pamilya ng isang bagong yugto ng mga pukana ng pagpatay. Ang kaharian sa langit ay mahuhulog sa kaguluhan, at dahil dito, may mga taong mamamatay. Maraming talento ang maaaring maputol bago pa man ang kanilang kasagsagan, at bukod sa 8 dakilang pamilya, ang talento o piling tao ng kaharian ng langit ay maaaring lumiit, na magpapatibay sa permanenteng dominasyon ng 8 dakilang pamilya. Ang ibang mga ekspertong nagtatago ay nananatiling walang pakialam o nagpasya ng maghanap ng individual na maaaring maging pinuno sa hinaharap. Tila nalugmok sa kaguluhan ang kaharian sa langit kasunod ng pangalawang mapaminsalang serye ng 5 kalamidad na ito. Kumalat na ang mga tsismis sa buong pamilihan, na nagsasabing humihina na ang pangangibabaw ng 8 mahusay na pamilya. Walang nakakaalam kung saan nagmula ang mga tsismis, ngunit lumawak at malawak na ang mga ito, na ngayon ay alam na ng lahat ng mga Diyos sa bawat sulok ng langit. Gayunpaman, kahit na ang 8 dakilang pamilya ay maging mga kalansay na lamang, mas malakas pa rin sila kaysa sa isang buhay na kabayo, walang sino man ang maglalakas loob na tunay na makialam sa kanila. Sa pinakamarami nilang ginagawa, sila ang paksa ng tsismis sa kanilang likuran. Kuwit, sa mismong sandaling ito, muling nagtago si Yusuf Zok sa loob ng katawan ni Gale Burger, nakasakay sa itim na tigre sa mga lupain ng Heavenly Realm, lumilipad malapit sa lupa. Siyempre, nagmumuni-muni siya habang nakapikit. Napakalaki ng itim na tigre kaya't kaya nitong mag-circle-circle nang nakatalikod ng hindi natatakot mahulog, at ang balahibo nito ay mainit at komportable kahit na nakaupo o nakahiga. Sa ngayon, hinihigop niya ang feedback ng Divine Skills Memories mula sa pag-unlock ng ika-64 na Blood Bead. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ay hindi na ito Divine Skills, kundi isang panimula sa pagpapahusay ng Essence Do. Tunay nga, nang mabuksan niya ang ika-64 na Blood Bead, nakatanggap siya ng isang prompt na nagsasabing ang kanyang Essence Do ay na-upgrade na muli. Sa simula, mga lilang patak ng tubig lamang ang inilalabas niya, na maaaring magpagaling sa mga nasugatan tungo sa perpektong kalusugan, magpanumbalik ng paningin sa mga bulag, magpagaling ng kanser, at maging magbigay liwanag sa mga tao, na nagpapahintulot sa kanila na humakbang sa landas ng paglilinang. Pagkatapos ng pangalawang pag-upgrade, ito ay naging Do of Merit, na kayang bumuhay muli ng patay na kahoy at gawing ginto ang mga bato, bukod sa iba pang mga bagay. Ang ikatlong pag-upgrade ay ginawa itong Essence Do, na mas nagpapalakas palalo at nagbigay daan dito upang gawin kanya ang anumang bagay, ang kanyang mismong asensya. Ngayon, ito na ang pang-4 na upgrade, at ang upgraded substance ay tinatawag na Do of Creation.
Pagkatapos basahin ni Yusuf Zok ang introduksyon sa mga gamit ng Do of Creation, labis siyang nagulat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 1350 hamog ng paglikha. Ang Essence Do ay muling ina-upgrade, at naging Do of Creation, at bukod sa mga orihinal na katangian ng Essence Do, may isa pang karagdagang tungkulin, ang pagbibigay ng paglikha. At ano ang pagkakaloob ng paglikha? Ibig sabihin, kung ilalapat ni Yusuf Zok ang Do of Creation sa isang bato, ang batong iyon ay maaaring maging tao. Oo, iyan ang paglikha, iyan ang kapangyarihan ng hamog ng paglikha, at kung bakit din si Yusuf Zok ay labis na namangha at natatakot. Bukod dito, hindi lamang ito mga bato, kundi isang dahon ng damo, isang uod, at iba pa, hanggat natatanggap nila ang pagbabagong anyo mula sa hamog ng paglikha, maaari silang maging may kamalayan at maging mga tao. Ang pinakamahalaga, depende sa level ni Yusuf Zok, ang mga nilalang na nilikha niya gamit ang Do of Creation ay magkakaroon din ng parehong level, tama ba? Bukod pa rito, kung ang isang cultivator ay makakakuha ng isang patak ng Do of Creation na ito, para sa mga nasa ibaba ng God Sovereign level, agad silang haharap sa tribulation para sa susunod na realm at direktang mapopromote, ang isang God King ay maaaring maging isang Divine Emperor, at ang isang Divine Emperor ay maaaring maging isang God Sovereign. Siyempre, ang premisa ay hindi ka mamamatay sa panahon ng krus at kapigatian, at dapat ay mayroon kang sapat na lakas na naipon, kung hindi, ang ganitong uri ng sapilitang promosyon ay magpapahina sa iyong kaharian, at maaari kang tamaan ng kidlat. Pagkatapos basahin ito, nang inag ang buong katawan ni Yusuf Zok, sumuway ito sa langit. Big Black, tumigil ka. Biglang sinampal ni Yusuf Zok si Big Black. Agad na tumigil sa pagglide ang itim na tigre at lumapag, lumingon sa likod na may pagtataka, iniisip kung ano na ang ginagawa ng kanyang amo sa pagkakataong ito. Kung ihaharap kita ngayon sa kapigatian ng God Sovereign level, malalagpasan mo ba ito? Kinakabahang tanong ni Yusuf Zok. Ano? Nagulat ang itim na tigre, at hindi makapaniwalang sinabi, Guro, kaya mo ba akong harapin ang God Sovereign level tribulation? Tinatanong ko kung sigurado ka bang malalampasan mo yan. Siyempre, oo. Tuwang-tuwa na sigaw ni Big Black, ang ating angkan ng mga itim na tigre ay sumusulong sa hanay sa paglipas ng panahon at mga mapagkukunan. Kung may sapat na resources at walang hanggang oras, natural lang na ongat ang level natin. At ang paghihirap ng makalangit na daw para sa atin ay hindi kasing tindi ng para sa inyong mga banal na tao. Kaya ngayon, kung mayroong kakaibang kayamanan na maaaring magpataas ng aking ranggo, direktang ongat ako ng antas. Guro, seryoso ka ba? Nagsimula ring manginig si Big Black sa buong katawan niya, dahil ang pag-abot sa Divine Lord Realm ay mangangailangan ng pag-survive sa hindi mabilang na iyan, marahil daan-daang bilyon o kahit trilyong taon. Kailangan mong maintindihan, maraming itim na tigre ang namamatay sa paglipas ng panahon, na siyang dahilan kung bakit napakabihira ng kanilang lahi. Sige, makamit natin ang katayuan bilang banal na Panginoon. Huminga ng malalim si Yusuf Zok at sinabing, ibuka mo ang bibig mo. Whoosh! Agad na ibinuka ni Big Black ang bibig nito, at pagkatapos ay ang unang patak ng hamog ng paglikha ay dumampi sa bibig ni Big Black. Ugong, sa sandaling pumasok ang hamog ng paglikha sa bibig ng tigre, marahas na nang inag ang buong katawan ni Big Black, hindi mabilang na bug zone ng hangin ang naging mga talon ng chi na umiikot dito, at kasabay nito, isang kaluskos ang lumabas mula sa mga buto nito. Ugong, 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 sa isang iglap, si Big Black ay lumipat mula sa isang Junior Divine Emperor's Realm patungo sa Superior Divine Emperor Realm, at pagkatapos ay lumitaw ang mga tribulation cloud sa kalangitan, kasama ang makakapal at maitim na ulap na tumatakip sa araw. Ganito kabilis. Hindi inaasahan ni na Yusuf Zok at Big Black na ang Do of Creation ay magiging ganito kalaban ng kalangitan, wala pang isang hinga pagkatapos itong maubos, direktang sinalubong ang tribulation matapos tumalon sa dalawang maliliit na realm. Anong konsepto ang nagpapakita na ang isang tigre ay nagiging isang soberano ng Diyos? Masasabi mong, basta't si Big Black ay papasok sa Dignity Realm, kaya nitong patayin agad ang kahit sinong Junior God Sovereigns, at hindi ito kayang patayin ng 100 Junior God Sovereigns, maaari pa nga nitong kalabanan ang isang Intermediate God Sovereign. Humayo ka at tawirin ang kapigatian.
Sinampal ni Yusuf Zoc si Big Black, pagkatapos ay mabilis na lumayo, lumapag sa ilalim ng isang puno. Pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, pinaulanan niya ng pangalawang patak ng hamog ng paglikha ang malaking puno. Lagok, putok, putok, sa sandaling dumampi ang hamog ng paglikha sa malaking puno, agad itong lumaki ng ligaw, at sa isang kisap mata, nakahinga ito, pagkatapos ng isa pang kisap mata, ang puno ay nagkaroon ng mga meridian at mga daluyan ng dugo. Pagkalipas ng 2 hininga, lumiit at bumukas ang higanteng puno, at lumitaw ang isang hubad na lalaki. Ang lalaking ito ay tila nasa edad 20, hubad, at may mahabang buhok na umaabot hanggang baywang. Higit sa lahat, ang kanyang balat ay bahagyang berde, hindi ganap na berde, may kaunting bahid lamang. Matapos sulyapan si Yusuf Zoc, lumuhad siya, ibinuka ang kanyang bibig at sa napakabastos na boses ay sinabi, binabati. Batiin. Pagbati. Pagbati sa Panginoon. Hindi pa siya natutong magsalita, ito ang una niyang pagkakataon. Dati, isa lamang siyang banal na puno, buhay ngunit walang buhay. Ngunit ngayon, ipinagkaloob sa kanya ni Yusuf Zoc ang hamog ng paglikha, na nagbigay sa kanya ng kaluluwa at pagbabago. Mula puno hanggang tao, at maging sa God King Realm bilang isang banal na nilalang, taglay niya ang mga kaisipan at kamalayan, kahit na inosente at walang alam. Gayunpaman, hindi magbabago ang likas niyang pagsunod, at tanging si Yusuf Zoc lamang ang nasa kanyang kaluluwa, para na rin siyang tunay niyang mga tunay na magulang. Sa sandaling ito, huminga ng malalim si Yusuf Zoc at agad na naghagis ng isang piraso ng damit para maisuot niya. Alam niya na ang nilikhang ito ay konektado sa kanyang isip at espiritu, at maging sa kanyang lahi. Gayunpaman, sila ay bagong silang at walang alam sa lahat ng bagay. Kahit nataglay ang lakas ng God King Realm, wala pa rin silang divine skills o art and method, purong kapangyarihan lamang. Sige. Mamaya ay magpapadala ako ng isang tao para magturo sa iyo ng paglilinang at sining at pamamaraan. Patuloy na tumatango si Yusuf Zoc at sinabing, tumayo ka sa likuran ko. Oo, agad na tumayo ang espiritu ng puno sa likuran ni Yusuf Zoc, na, pagkatapos ng ilang sandaling pag-iisip, ay nagsabi, ang magiging pangalan mo ay Wilson. Opo, salamat po guro sa pagpapangalan sa akin. Tugon ni Wilson. Samantala, sa di kalayuan, si Dahey, isang karakter, na hindi isinalin dahil hindi ibinigay ang pansariling pangalan, ay nagsisimulang tumawid sa kapigatian. Si Yusuf Zoc, na may pumukaw na interes, ay muling umupo sa damuhan, ipinagkakalob ang hamog ng paglikha sa isang namumulaklak na bulaklak. Pagkatapos, na parang himala, sa loob ng 2 hanggang 3 hininga, lumitaw ang isang balingkinitan, maputi ang balat, mahaba ang buhok, at hubad na magandang babae na hindi humihingal. Walang kapintasan ang kanyang figure, yung tipong magdurugo ang ilong ng kahit sinong lalaki kapag nakita niya. Siyempre, hindi ginawa iyon ni Yusuf Zoc, gayon din ni Wilson. Magbihis ka na. Sandaling sumulyap si Yusuf Zoc sa katawan ng espiritu ng bulaklak bago inihagis din sa kanya ang isang pares ng damit. Lumuhad ang espiritu ng bulaklak at tinawag ang guro. Nang may mahinang boses. Bagamat pinagkalooban ng katalinuhan, ang kanilang mga alaala sa kaluluwa ay blanko pa rin, kaya't kailangang matutunan ang lahat mula sa simula. Hazel Dodson ang magiging pangalan mo, sabi ni Yusuf Zoc ng panahong iyon. Oo, tumanggaw si Hazel Dodson at tumayo sa likuran ni Yusuf Zoc. Pagkatapos, ipinagpatuloy ni Yusuf Zoc ang pagbagsak ng hamog ng paglikha sa isang bilog na bato. Sa totoo lang, hindi nakakapagtaka na ang mga puno ay nagiging tao, at ang damo ay nagiging espiritu. Total, ang mundo ay malawak at puno ng mga kababalaghan, at kabilang sa kanyang mga kababaihan ay naroon si Ruby Wood, na siya ring espiritu ng isang halaman, kaya hindi siya masyadong nagulat o naguluhan. Sa katunayan, nagawa pa nga niya ang gusto niya sa espiritu ng halaman na si Ruby Wood. Kaya naman, handa siyang tanggapin ang anumang kakaibang pangyayari, isa talaga siyang masamang tao. Gayunpaman, kung ang isang bato ay maaaring magbagong anyo tungo sa isang may kamalayang nilalang, iyon ay tunay na magiging pambihira dahil ang mga bato ay walang buhay. Kung ang isang bato ay talagang kayang maging tao, katulad na iyon ng hari ng mga unggoy mismo. Kaya nang ihulog niya ang hamog ng paglikha sa bato,
Tumitig siya ng mabuti. Mausisa kung may lalabas na tao o hari ng unggoy mula sa bato.